Ninanakaw ang pamilya hindi ng estranghero, kundi ng mismong kadugo. Habang nagpapakamatay si Elena sa pag-aalaga, nagpapakasarap sa kama ang kanyang asawa at ang pinsang niyang pinalaki. Basura na siya, kunin na natin ang lahat, ang malupit na halakhak ng dalawa. Ngunit hindi na siya iiyak. Babangon si Elena mula sa mga abo, babawiin ang ninakaw na dangal. Handa ka na bang saksihan ang pagbagsak ng mga traidor? Seryoso, Tristan? Kailan mo ba papalabasin na tuluyan ng baliwang asawa mo? Nakakasuka na ang pagmumukha niya rito sa bahay. Kunin na natin ang lahat para makapag-umpisa na tayo ng maayos. Relax ka lang, babe. Nakapirma na siya sa unang draft ng Power of Attorney kaninang umaga nang hindi man lang binabasa. Ang sabi ko kasi, kailangan yon para sa tax ng negosyo. Tanga talaga. Konting tiis na lang. Maibebenta na natin ang mga lupa sa probinsya at maililipat na natin ang titulo ng mansyong ito sa pangalan mo. Dapat lang. Nakakapagod ng magpanggap na inosente at mabait na pinsan sa pabigat na yon. Ang tanda-tanda na, akala mo kung sinong reyna, wala namang silbi sa kama. Sa kabilang banda ng pintuang bahagyang nakasiwang, nakatayo si Elena. Ang mga salitang yon ay tila mga punyal na walang awang ibinaon sa kanyang dibdib. Pinipilipit hanggang sa tuluyang madurog ang kanyang pagkatao. Wala siyang dalang sandata. Ang tanging hawak niya ay ang paboritong puting polo ni Tristan, na maingat at puno ng pagmamahal niyang tinitiklop upang ihanda para sa trabaho nito bukas. Sa loob ng 10 taon, ibinigay ni Elena ang lahat. Tinalikuran niya ang kanyang pangarap na maging isang tanyag na mananayaw upang maging isang perpektong asawa. Siya ang nag-asikaso sa bawat pangangailangan ni Tristan. Tiniis ang mga panahong walang-wala ito hanggang sa maiyahon niya ang lalaki gamit ang sariling yaman ng kanyang pamilya. At si Clara, ang pinsang buo na tinawag siyang pabigat, ay ang parehong batang babae na kinupkop niya mula sa lansangan noong namatay ang mga magulang nito. Si Elena ang nagbayad ng kanyang matrikula, nagpakain at nagbigay ng marangyang buhay. Isang matinding pagkakanulo. Isang laso ng walang utang na loob na dumadaloy sa loob ng mismong pamamahay na ipinundar niya. Hindi siya makahinga. Pakiramdam ni Elena ay biglang nawalan ng hangin ang buong paligid. Ang nakakabinging katahimikan sa labas ng kwarto ay kabaligtaran ng nagwawalang bagyo sa kanyang isipan. Nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay. Unti-unting dumulas ang puting polo mula sa kanyang mga parang yelong daliri, bumagsak sa malamig na sahig na marmol. Isang mainit na luha ang pumatak, sinundan ng sunod-sunod na agos ng pighati. Ngunit walang kahit anong hikbi ang lumabas sa kanyang mga labi. Kinagat niya ang kanyang ibabang labi nang napadiin hanggang sa malasahan niya ang mapait na lasa ng sariling dugo. Huwag lamang siyang makalikha ng ingay. Ito ang pinakamasakit na uri ng pag-iyak. Ang pag-iyak na walang boses, ang pag-iyak ng isang pusong namamatay ng mag-isa sa dilim. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang sipain ang pinto at kaladkarin ang 2 taksil palabas ng kanyang pamamahay. Ngunit napako ang kanyang mga paa. Ang katotohanan ay tila isang malaking bato na dumagan sa kanyang balikat. Pinapaalala ang lahat ng manipulasyon ni Tristan sa mga nakalipas na buwan, kung paano siya laging sinasabihan na siya ay nagiging malilimutin, nagiging praning, at nagiging baliw. Isa pala itong malaking patibong. Unti-unti na siyang inaalisan ng kapangyarihan at karapatan sa sarili niyang buhay. Dahan-dahan siyang umatras, iniiwasan ang bawat lagitik ng sahig. Sa kanyang paghakbang pabalik, napansin niya ang itim na briefcase ni Tristan na naiwang bukas sa ibabaw ng mesa sa pasilyo. Nanginginig ang buong katawan na lumapit siya roon. Maingat niyang kinuha ang isang nakatiklop na papel. Sa ilalim ng madilim na ilaw ng pasilyo, binasa niya ang nakasulat, Special Power of Attorney. Naroon ang kanyang lagda, nakuha sa pamamagitan ng panlilinlang. Ipinagkakaloob nito kay Tristan ang buong autoridad na ibenta, isangla,
o ilipat ang lahat ng ari-arian ng pamilya ni Elena nang walang anumang pahintulot mula sa kanya. Tuluyan ng gumuho ang kanyang mundo. Wala na siyang asawa, wala na siyang pamilya. Nakatira siya kasama ng mga halimaw na nagkukubli sa likod ng mga matatamis ng ngiti at mapag-arugang mga salita. Habang nakatitig sa papel na siyang magtatapos sa kanyang buhay, naramdaman niya ang marahang panginginig ng kanyang telepono mula sa bulsa ng kanyang pantulog. Kinuha niya ito at tiningnan ang screen. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero ang bumungad sa kanya. Alam ko ang ginagawa nila sa'yo. Huwag kang magpahalata. Tutulungan kita. Bago pa man niya lubusang maunawaan ang mensaheng iyon, nagbago ang ihip ng hangin. Bumukas ang pinto ng kwarto. Automatikong naitago ni Elena ang telepono at ang dokumento sa likod ng kanyang likuran. Humarap siya. Pilit na pinapakalma ang mabilis na pagtaas-baba ng kanyang dibdib. Lumabas si Tristan, maayos ang suot na damit pantulog, walang kahit anong bahid ng kasalanan sa kanyang mukha. Tiningnan nito ang puting polo na nahulog sa sahig at pagkatapos ay tiningnan si Elena. Sa isang iglap, ang halimaw na narinig niya kanina ay napalitan ng isang mapagmahal at nag-aalalang asawa. Lumapit ito sa kanya at hinaplos ang kanyang buhok ng napakalambing. Hon, gising ka pa pala. Bakit nandito ka sa labas sa ganitong oras? Sabi ko naman sa'yo, magpahinga ka na dahil alam kong masyadong pagod ang isip mo nitong mga nakaraang araw. Malambing na ngunit may diin nitong sabi, nakatingin ng diretso sa mga mata ni Elena. Tinitigan ni Elena ang lalaking pinag-alayan niya ng kanyang kabataan. Ang mga matang dati niyang kinahuhumalingan ay tila dalawang malalalim na hukay ng kasinungalingan. Kakayanin ba niyang ngumiti at yakapin ang demonyong nakatayo sa kanyang harapan habang unti-unti siyang binabaon nito ng buhay? Pilit na hinubog ni Elena ang kanyang mukha sa isang maskara ng kapayapaan, kahit na ang bawat selula sa kanyang katawan ay sumisigaw sa pandidiri. Ang haplos ni Tristan sa kanyang buhok na dati ay nagpapakalma sa kanya, ngayon ay tila isang malamig na ahas na gumagapang sa kanyang balat. Kailangan niyang maging matatag, kailangan niyang maging isang mahusay na aktres sa entablado ng sarili niyang buhay. Medyo sumakit lang ang ulo ko, Tristan. Siguro nga ay tama ka, kailangan ko lang ng kaunting pahinga. Mahina niyang sagot, pilit na iniwas ang kanyang paningin sa mga mata ng asawa upang hindi nito mabasa ang naglalagablab na puot na itinatago niya. Mabilis niyang isinuksok ang dokumento sa ilalim ng suot na manipis na jacket bago pa man mapansin ni Tristan ang kanyang kakaibang galaw. Bawat segundo ay tila isang oras ng pagpapahirap. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng kusina at lumabas si Clara. Bitbit ang isang mangkok ng umuusok na sopas. Ang kanyang mukha ay puno ng pekeng pag-aalala. Ang uri ng pag-aalala na nakasanayan na ni Elena sa loob ng maraming taon. Oh, Ate Elena, gising ka pa pala? Narinig ko kayong nag-uusap ni Kuya Tristan. Nagluto ako ng sopas para sa'yo. Alam ko kasing hindi ka masyadong kumain kaninang hapunan. Sabi ko naman sa'yo, huwag mo masyadong isipin ang mga problema sa kumpanya. Kami na ang bahala roon. Malamig na sabi ni Clara habang inilalapag ang mangkok sa hapagkainan. Ang bawat salita ni Clara ay tila isang sampal ng kawalang hiyaan. Si Clara, na pinag-aral niya, binigyan ng trabaho at itinuring na parang tunay na kapatid. Tinitigan ni Elena ang pinsan. Ang suot nitong pantulog ay yari sa mamahaling seda, isang regalo mula kay Elena nung nakaraang kaarawan nito. Napakasakit isipin na ang lahat ng luho at kaginhawaan na tinatamasa ng babaeng ito ay galing sa kanyang sariling bulsa. Ngunit ang isinusukli nito ay ang pag-agaw sa kanyang asawa at kabuhayan. Salamat, Clara. Napakabuti mo talagang pinsan. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala kayong dalawa ni Tristan sa tabi ko. Sabi ni Elena, ang kanyang boses ay puno ng pait na ikinubli niya bilang pasasalamat. Umupo si Elena
at dahan-dahang hinawakan ng kutsara. Ang mainit na usok ng sopas ay humahaplos sa kanyang mukha, ngunit ang kanyang puso ay nananatiling kasing lamig ng yelo. Habang humihigop siya ng sabaw, napansin niya ang isang mabilis at pasimpleng galaw sa ilalim ng mesa. Mula sa gilid ng kanyang mga mata, nakita niya ang kamay ni Tristan na marahang humahaplos sa tuhod ni Clara. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo ng panandalian, isang tingin ng tagumpay at pagtataksil na akala nila ay hindi nakikita ni Elena. Naramdaman ni Elena ang pagbaliktad ng kanyang sikmura. Ang sopas na dapat ay nagbibigay ng ginhawa ay tila naging lason sa kanyang lalamunan. Gusto niyang isaboy ang mainit na sabaw sa mga mukha ng dalawang traidor na ito, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Ipinikit niya ang kanyang mga mata nang mariin, inaalala ang mensahe sa kanyang telepono. Hindi siya nag-iisa. May nakakalam ng katotohanan. Hon, bukas ng umaga ay may darating na mga abogado mula sa bangko. Kailangan lang nilang kumpirmahin ang ilang mga pirma mo para sa refinancing ng kumpanya. Huwag kang mag-alala. Mabilis lang iyon. Pagkatapos noon, pwede na tayong magbakasyon sa Tagaytay para makapag-relax ka naman, sabi ni Tristan. Ang boses ay puno ng mapanlinlang na pangako. Refinancing? Akala ko ba ay maayos ang takbo ng kumpanya, Tristan? Tanong ni Elena. Pilit na pinananatili ang pagiging inosente sa kanyang tono. Maayos naman, ate. Gusto lang ni Kuya na mas mapalago pa ang mga investments natin. Alam mo naman si Kuya, laging iniisip ang kinabukasan mo. Singit ni Clara, sabay ngiti ng napakatamis. Ang kinabukasan ko o Akab? Ang kinabukasan ninyong dalawa. Gustong isigaw ni Elena ang tanong na yon, ngunit ang tanging lumabas sa kanyang bibig ay isang matipid na ngiti. Sige Tristan, kung yan ang tingin mong makakabuti, gagawin natin. Matapos ang ilang minuto ng nakakasakal na pakikipag-usap, nagpaalam na si Elena na babalik na sa kanyang kwarto. Sa bawat hakbang niya paakyat sa hagdan, naramdaman niya ang bigat ng katotohanan. Pagdating niya sa loob ng kwarto, mabilis niyang nilak ang pinto at sumandal doon. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa matinding emosyon. Kinuha niya ang kanyang telepono at muling binasa ang mensahe mula sa hindi kilalang numero. Sino ang taong ito? Bakit niya ito ginagawa? Ngunit sa gitna ng kadiliman ng kanyang buhay, ang mensaheng iyon ay nagsilbing isang mitya ng pag-asa. Hindi na siya ang mahina at sunod-sunuran na Elena. Mula sa gabing ito, ang bawat luha na pumatak ay magsisilbing gasolina sa apoy ng kanyang pagbangon. Naupo siya sa gilid ng kama at binuksan ang kanyang listahan ng mga contact. Huminto ang kanyang daliri sa isang pangalan na 10 taon na niyang hindi tinatawagan. Mateo. Ang lalaking dati ay laging nagsasabi sa kanya na huwag susuko sa kanyang mga pangarap. Ang lalaking tinalikuran niya dahil pinili niya ang huwad na pag-ibig ni Tristan. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang tinitipa ang tawag. Ang bawat tunog ng pagring ay tila isang pintig ng kanyang puso sa gitna ng nakakabinging katahimikan ng gabi. Pagkatapos ng ilang sandali, isang malalim at pamilyar na boses ang sumagot sa kabilang linya. Hello? Sino ito? Ang tanong ni Mateo. Napahagulhol si Elena, ngunit mabilis niyang tinakpan ang kanyang bibig upang hindi makalikha ng malakas na tunog. Ang kanyang boses ay halos pabulong na, ngunit puno ng desperasyon at determinasyon. Mateo, tulungan mo ako. Ninanakaw nila ang lahat sa akin. Nanahimik ang kabilang linya ng ilang segundo. Tila kinikilala ang boses na matagal nang nawala. Elena, ikaw ba yan? Nasaan ka? Anong nangyayari? Nandito pa ako sa mansyon, Mateo. Pero pakiramdam ko ay nakakulong ako sa isang impyerno. Kailangan ko ng abogado. Kailangan ko ng taong mapagkakatiwalaan ko bago pa mahuli ang lahat. Huminga ka ng malalim, Elena. Huwag kang gagawa ng anumang bagay na magpapahalata sa kanila. Magkita tayo bukas ng 8:00 ng umaga sa lumang kapehan
Sa tapat ng unibersidad, ako ang bahala sa lahat. Pangako, hindi ka na nila muling masasaktan. Ibinaba ni Elena ang telepono at yinakap ang kanyang sarili. Sa labas ng kanyang bintana, ang mga puno ay sumasayaw sa ilalim ng malakas na hangin ng paparating na bagyo. Ngunit sa loob ng kanyang puso, nagsisimula ng mabuo ang isang plano. Isang plano na hindi lamang tungkol sa pagbawi ng pera at ari-arian, kundi tungkol sa pagbawi sa kanyang sariling kaluluwa na matagal nang ninakaw ng mga taong itinuring niyang mundo. Hindi niya alam na sa labas ng kanyang kwarto, nakatayo si Clara, ang tenga ay nakadikit sa pinto. Dahan-dahang gumuguhit ang isang malupit na ngiti sa mga labi nito habang hawak ang sariling telepono. Hindi natitinag ang kaba sa dibdib ni Elena habang nakatitig sa pintuan ng kanyang silid. Ramdam niya ang presensya ni Clara sa kabilang panig, tila isang aninong nag-aabang ng kanyang bawat pagkakamali. Mabilis niyang isiniksik ang kanyang telepono sa ilalim ng unan at humiga. Pilit na ipinikit ang mga mata at pinabagal ang kanyang paghinga. Narinig niya ang marahang pagpihit ng doorknob. Walang ingay na bumukas ang pinto. Ramdam ni Elena ang liwanag mula sa pasilyo na pumasok sa silid. Kasunod ang mahihinang yabag ni Clara na papalapit sa kanyang kama. Tumigil ang mga yabag na yon sa mismong tabi niya. Nararamdaman ni Elena ang titig ng kanyang pinsan, isang titig na puno ng pagduda at nakatagong inggit. Nanatiling pikit ang mga mata ni Elena, kahit na ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang tadyang sa tindi ng kaba. Ate, gising ka pa ba? Pabulong na tanong ni Clara. Walang sumagot. Pagkalipas ng ilang sandali, na tila walang katapusan, narinig ni Elena ang pag-atras ng mga yabag at ang marahang pagsara ng pinto. Doon lamang siya nakahinga ng maluwag, ngunit alam niyang hindi na siya ligtas sa loob ng sarili niyang bahay. Ang bawat sulok ay may mata, at ang bawat pader ay may tenga. Kinabukasan maagang nagising si Elena. Nakita niya sina Tristan at Clara na masayang nag-aalmusal sa hardin. Ang tanawin na dati ay nagbibigay sa kanya ng ligaya ngayon ay nagdudulot ng matinding pagkasuklam. Nagsuot siya ng isang malapad na sombrero at simpleng damit, nagkunwaring masama ang pakiramdam at kailangang maglakad-lakad sa labas para makalanghap ng sariwang hangin. Hon, sigurado ka bang ayaw mong samahan ka namin? Baka mahilo ka sa daan, sabi ni Tristan habang nagpupunas ng bibig. Ang mga mata ay puno ng mapagkunwaring pag-aalala. Hindi na, Tristan. Gusto ko lang mapag-isa ng sandali. Malapit lang naman ako sa parke. Tugon ni Elena, hindi tumitingin ng diretso sa asawa. Pagkaalis niya ng mansyon, mabilis siyang sumakay ng taxi patungo sa lumang kapehan sa tapat ng unibersidad. Pagpasok niya sa loob, ang amoy ng bagong giling na kape ay nagbalik ng mga alaala ng kanyang kabataan. Ang mga panahong wala pa siyang dinadalang mabigat na pasanin. Sa isang madilim na sulok, nakita niya ang isang lalaking nakaupo, seryosong nagbabasa ng mga dokumento. Mateo, mahinang tawag ni Elena. Agad na nag-angat ng tingin ng lalaki. Tumayo si Mateo at kinuha ang upuan para kay Elena. Ang kanyang mga mata ay puno ng respeto at isang uri ng malasakit na matagal nang hindi nararamdaman ni Elena mula sa ibang tao. Hindi ito ang tingin ng isang mapanuring asawa, kundi tingin ng isang kaibigang handang lumaban para sa kanya. Elena, maupo ka. Pinag-order na kita ng paborito mong chamomile tea. Malumanay na sabi ni Mateo. Hindi na napigilan ni Elena ang kanyang sarili. Inilabas niya ang kopya ng Special Power of Attorney na nakuha niya kagabi at inilapag sa mesa. Mateo, narinig ko silang mag-usap. Balak nilang ibenta ang lahat, pati ang mansyon. Balak nilang ilipat sa pangalan ni Clara. Ginamit nila ang pirma ko sa panloloko. Kinuha ni Mateo ang dokumento at mabilis itong sinuri. Habang binabasa niya ang bawat linya, paunti-unting humihigpit ang hawak niya sa papel
at nagtatagtag ang kanyang panga sa galit. Napakalupit nila. Hindi lang ito simpleng pagnanakaw, Elena. Ito ay isang sistematikong paraan para ubusin ang pagkatao mo at iwanan kang walang-wala. Anong dapat kong gawin? Gusto ko silang idemanda ngayon din. Gusto ko silang makitang nagdurusa, sabi ni Elena. Ang kanyang boses ay nanginginig sa puot. Hinawakan ni Mateo ang dulo ng daliri ni Elena, isang hawak na puno ng pagpapakalma. Makinig ka sa akin, Elena. Kung lalaban tayo ngayon sa pamamagitan ng direktang demanda, marami silang pera at koneksyon na naninakaw mula sa'yo. Gagamitin nila ang mga peking medical records mo para palabasin na ikaw ay hindi nasa tamang pag-iisip. Matatalo tayo sa simula pa lang. Ibig mong sabihin ay, hahayaan ko lang silang gawin ito? Tanong ni Elena. Tila mawawala na naman ng pag-asa. Hindi. Ang gagawin natin ay isang bitag. Paliwanag ni Mateo habang inuusog ang isang folder patungo kay Elena. Hahayaan nating isipin nila na nagtagumpay sila. Hayaan mo silang makuha ang kontrol sa mga kumpanya. Ngunit bago iyon, maglalagay tayo ng mga hidden clauses sa mga dokumentong pipirmahan mo. Ang mga clauses na ito ang magsisilbing tali sa leeg nila. Sa oras na subukan nilang ilipat ang pera sa kanilang personal na account, automatikong magti-trigger ang isang investigasyon mula sa sentral na bangko na hindi nila kayang pigilan. Tinitigan ni Elena si Mateo. Kailangan kong maging matatag, hindi ba? Kailangan kong magpanggap na wala akong alam. Eksakto. Kailangan mong maging isang master strategist. Sa bawat sampal na natatanggap mo sa loob ng bahay na yon, isipin mo na yon ay dagdag na panggatong sa apoy na tutupok sa kanila balang araw. Huwag kang mag-alala, Elena. Kasama mo ako sa bawat hakbang. Hindi kita iiwan hanggang sa mabawi mo ang bawat sentimo at bawat bahagi ng iyong dangal. Para kay Elena, ang mga salita ni Mateo ay tila isang baluti. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang hindi na siya biktima. Siya ay isang mangangaso na nag-aabang ng tamang pagkakataon. Nag-usap pa sila ng mas malalim tungkol sa mga teknikal na detalye ng kanilang plano. Ipinaliwanag ni Mateo kung paano dahan-dahang ililipat ni Elena ang kanyang mga mahahalagang gamit at dokumento sa isang ligtas na vault na siya lamang ang may alam. Bawat minuto ng kanilang pag-uusap ay nagbibigay kay Elena ng bagong lakas. Bago sila maghiwalay, iniabot ni Mateo ang isang maliit at lumang plaka ng musika. Naalala mo ba ito? Ito ang musikang sinayawan mo noong huling recital mo sa unibersidad. Huwag mong kakalimutan kung sino ka, Elena. Ikaw ay isang mananayaw. Ang buhay ay isang entablado. At ngayon, oras na para ikaw ang magdikta ng ritmo. Nakangiting tinanggap ni Elena ang regalo. Ngunit nang tumayo siya para umalis, napansin niya ang isang lalaking nakatayo sa labas ng kapehan, nakatago sa likod ng isang poste at tila kumukuha ng larawan sa kanila gamit ang isang telephoto lens. Mabilis na kumaba ang dibdib ni Elena. Lumingon siya kay Mateo, ngunit wala na ang lalaki sa labit nang muli siyang tumingin. Nagmadali siyang umuwi sa mansyon, pilit na pinapakalma ang kanyang sarili. Pagpasok niya sa sala, nadatnan niya si Clara na nakaupo sa sofa, hawak ang kanyang laptop at tila may tinitingnan na seryosong bagay. Ang mukha ni Clara ay biglang nagbago nang makita si Elena. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa mga labi nito. Ate, ang tagal mo namang maglakad-lakad. Sabi ni Kuya Tristan, parang may nakakita raw sa'yo sa malayo, malapit sa unibersidad. May binisita ka ba roon? O baka naman may nakikita ka ng mga bagay na hindi naman totoo? Tanong ni Clara, habang dahan-dahang inihaharap ang screen ng laptop kay Elena. Nanlaki ang mga mata ni Elena nang makita ang screen. Ito ay isang real-time na GPS tracker na nakakabit sa kanyang suot na sapatos. Nakita niya ang pulang tuldok
na eksaktong tumitigil sa kapehan kung saan sila nagkita ni Mateo. Akala mo ba ay hindi namin malalaman, ate? Ang sabi mo ay maglalakad-lakad ka lang sa parke para makalanghap ng hangin. Pero bakit ang pulang tuldok na ito ay huminto sa isang kapehan sa tapat ng unibersidad? At ang mas matindi, mahigit 1 oras kang nandoon. Sino ang kinikita mo? O baka naman nakikipag-usap ka na naman sa mga anino sa isip mo? Ang boses ni Clara ay puno ng tamis na may halong lason. Ang bawat salita niya ay tila isang karayom na itinutusok sa dangal ni Elena. Tiningnan ni Elena ang screen ng laptop. Ang pulang tuldok na yon ay tila isang hatol ng kamatayan. Doon niya napagtanto ang lupit ng ironya, ang sapatos na suot niya, na regalo ni Clara noong nakaraang buwan bilang tanda raw ng pagmamahal, ay isa palang kagamitan sa pagpapiit sa kanya. Ang regalong akala niya ay simbolo ng pagkakasundo ay naging kadena sa kanyang bawat hakbang. Bakit ka tahimik, ate? Wala ka bang maisip na palusot? Dagdag ni Clara habang dahan-dahang tumatayo at lumalapit kay Elena. Alam mo, nag-aalala na talaga si Kuya Tristan sa'yo. Sinasabi niya sa akin na baka lumalala na ang kondisyon mo, na baka kailangan mo na talagang mailagay sa isang pasilidad kung saan mababantayan ka ng maayos. Naramdaman ni Elena ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Ang banta ng pagpapakulong sa kanya sa isang mental institution ay hindi na biro. Ito ang pinakamataas na antas ng kanilang kataksilan. Ang palabasin siyang baliw upang tuluyang makuha ang lahat ng pag-aari niya ng walang kahirap-hirap. Eksaktong bumukas ang pinto ng mansyon at pumasok si Tristan. Madilim ang kanyang mukha, bit-bit ang isang makapal na folder. Nang makita niya si Elena, agad siyang lumapit at hinawakan ang magkabilang balikat nito, ngunit ang hawak niya ay hindi pag-aalaga, kundi isang mahigpit na pagpigil. Elena, ano itong naririnig ko kay Clara? Bakit ka nagsisinungaling sa amin? Akala ko ba ay gusto mong gumaling? Pero bakit ka gumagawa ng mga bagay na ikakapahamak mo? Ang boses ni Tristan ay mababa, ngunit puno ng pananakot. Dahil sa ginagawa mo, napipilitan akong gawin ang nararapat. Kailangan mong pirmahan ang mga dokumentong ito ngayon din. Para ito sa kaligtasan ng mga negosyo natin bago ka pa makagawa ng ingay na sisira sa lahat. Inilapag ni Tristan ang mga papel sa mesa, ang deed of donation at ang huling bahagi ng power of attorney. Ito na ang sandali. Kung pipirma siya, mawawala ang lahat ng pinaghirapan ng kanyang mga magulang. Kung hindi siya pipirma, baka bukas ay nasa loob na siya ng isang puting kwarto, nakagapos at walang boses. Naalala ni Elena ang sinabi ni Mateo. Hahayaan nating isipin nila na nagtagumpay sila. Magtiwala ka sa plano. Huminga ng malalim si Elena. Pilit niyang pinalabas ang mga luha sa kanyang mga mata. Isang anyo ng matinding kahinaan. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding puot na pilit niyang sinusupil. Patawad, Tristan, Clara. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko. Pakiusap ni Elena. Basag ang boses at nanginginig sa takot. Pakiramdam ko, lagi akong binabantayan. Pagod na ako. Pipirmahan ko na ang lahat. Huwag niyo lang akong ilayo sa bahay na ito. Nagkatinginan sina Tristan at Clara. Ang isang mabilis na sulyap ng tagumpay ay dumaan sa kanilang mga mata. Kinuha ni Elena ang panulat. Sa bawat kurit ng tinta sa papel, tila binabawasan ang bahagi ng kanyang puso, ngunit alam niyang ito ang kailangan upang makalaya. Pinirmahan niya ang bawat pahina gamit ang nanginginig na kamay, eksaktong gaya ng inaasahan ng dalawang traidor sa kanyang harapan. Ayan, Hon, napakabuting asawa mo talaga. Huwag kang mag-alala, aalagaan ka namin ni Clara, sabi ni Tristan habang mabilis na kinukuha ang mga dokumento na tila ba baka bawiin pa ito ni Elena. Matapos ang sapilitang pagpirma, nagkulong si Elena sa kanyang silid. Hindi na siya umiyak.
Ang kanyang mga mata ay tuyo at malamig. Alam niyang ito na ang huling gabi niya sa mansyong ito. Maingat niyang kinuha ang isang maliit na maleta mula sa itaas ng cabinet. Hindi siya nagdala ng mga mamahaling damit o alahas. Ang tanging kinuha niya ay ang mga lumang litrato ng kanyang mga magulang, ang plaka na ibinigay ni Mateo, at ang ilang piraso ng dokumentong itinago niya sa ilalim ng kutsyon. Bago siya lumabas ng kwarto, may iniwan siyang isang itim na sobre sa ibabaw ng kanyang unan. Isang maliit na regalo para kay Tristan kapag natuklasan nito ang katotohanan. 2:00 ng madaling araw. Tahimik na lumabas si Elena ng silid, bit-bit ang kanyang maleta. Ang bawat hakbang niya sa pasilyo ay puno ng mga alaala ng 10 taon ng pagtitiis. Nang dumaan siya sa tapat ng kwarto ni Tristan, narinig niya ang mahihinang halakhak ni na Clara at Tristan sa loob. Nagdiriwang sila sa kanilang inaakalang tagumpay. Wala na, Tristan. Atin na ang lahat. Sa wakas, malaya na tayo sa pabigat na yon. Narinig niyang sabi ni Clara. Hindi lumingon si Elena. Tuloy-tuloy siyang naglakad pababa ng hagdan, lumabas ng malaking gate ng mansyon at hindi na muling tumingin sa likod. Sa labas, naghihintay ang isang lumang sasakyan. Bumaba ang bintana at tumambad ang mukha ni Mateo. "Handa ka na ba, Elena?" tanong ni Mateo. Ang boses ay puno ng katiyakan. "Handa akong isakripisyo ang lahat para sa kanila, Mateo." Matapang na sagot ni Elena. Dahil bukas, ang Elena na kilala nila ay mawawala na. Mula sa abo ng mansyong yon, babangon ang isang babaeng hindi na nila kayang apihin. Sumakay si Elena sa sasakyan at mabilis silang lumayo sa lugar na naging impyerno niya sa loob ng 1 dekada. Habang bumabaybay sila sa madilim na kalsada, papunta sa terminal ng bus, tiningnan ni Elena ang kanyang mga kamay. Wala na ang kanyang wedding ring. Iniwan niya ito sa loob ng itim na sobre, kasama ang isang maikling sulat na magdadala ng unang lason sa tagumpay ni na Tristan. Sa terminal, sumakay si Elena sa bus na patungong probinsya. Habang umaandar ang sasakyan, ibinaba niya ang bintana at hinayaan ang malamig na hangin ng madaling araw na humampas sa kanyang mukha. Unang beses siyang nakahinga ng malalim ng walang bigat sa dibdib. Malayo na siya. Malaya na siya. Samantala, sa mansyon, dahan-dahang binuksan ni Tristan ang itim na sobre na naiwan sa kama ni Elena. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita ang wedding ring at ang isang kapirasong papel na may nakasulat na 2 salita lamang sa gitna ng malaking blangkong pahina. Simula pa lang. "Huwag kang lilingon, Elena. Ang mga lumingon sa nasusunog na lungsod ay nagiging asin at ang nakaraan mo ay hindi karapat-dapat kahit sa isang sulyap ng pagsisisi." Ito ang paulit-ulit na bulong ni Elena sa kanyang sarili habang bumababa siya mula sa bus sa gitna ng malamig na madaling araw sa terminal ng isang malayong probinsya. Ang hangin dito ay amoy dagat at tuyong damo, malayo sa amoy ng mamahaling pabango at disinfektante ng mansyong iniwan niya. Bit-bit ang kanyang maliit na maleta. Tumayo siya sa gitna ng kalsada, isang tuldok ng kalungkutan sa ilalim ng dambuhalang langit na nagsisimula pa lamang magkulay ube. Sa dulo ng terminal, isang matandang babae na nakabalot ng makapal na bandana ang tila nag-aabang. Nang makita siya nito, dahan-dahan itong lumapit. Ito si Nanay Isabel, ang dating katulong ng kanyang lola na siyang nag-alaga sa kanya noong bata pa siya. "Elena, anak, sa wakas nakauwi ka na." Ang garalgal na boses ni Nanay Isabel ay tila isang mainit na kumot na bumalot sa nanginginig na kaluluwa ni Elena. Hindi nakapagsalita si Elena. Yumakap lamang siya ng mahigpit, hinahayaang ang kanyang mga luha ay mabasa ang balikat ng matanda. Dito, sa gitna ng mga taong walang alam sa kanyang yaman o sa kanyang trahedya, naramdaman niyang ligtas siya. Dinala siya ni Nanay Isabel sa lumang bahay ng kanyang lola, isang payak na istruktura ng kahoy at bato
napapalibutan ng mga puno ng mangga at santol. Pagpasok niya, ang amoy ng luma at alikabok ay sumalubong sa kanya. Ngunit para kay Elena, ito ang amoy ng katotohanan. Sinimulan niya ang paglilinis. Bawat kuskos ng basahan sa mga bintana ay parang pag-aalis ng lason ni Tristan sa kanyang balat. Bawat walis sa mga tuyong dahon sa bakuran ay parang pagtatapon ng mga mapanirang salita ni Clara. Ang paggawa ng mga gawaing bahay na dati ay ginagawa ng kanyang mga katulong ay nagbigay sa kanya ng isang uri ng kapangyarihan, ang kapangyarihang kontrolin ang kanyang sariling kapaligiran. Sa kabilang banda, sa Maynila, ang mansyon ay puno ng ingay at halakhak. Binuksan ni na Tristan at Clara ang pinakamahal na alak mula sa wine cellar ni Elena. Binasa ni Tristan ang itim na sobre na iniwan ng asawa, ngunit sa halip na matakot, ay tumawa lamang siya ng malakas. Simula pa lang, tama siya, Clara. Simula pa lang ito ng ating marangyang buhay. Ang talunan ay laging may huling hirit bago tuluyang sumuko. Hayaan mo siya sa kung saang lungga siya nagtago, basta hawak na natin ang mga pirma niya, sabi ni Tristan habang iniaabot ang isang baso ng champagne sa kanyang kalaguyo. Tama ka, Hon. Sa wakas, wala na ang anino niyang nakakasuka sa bahay na ito. Bukas na bukas din, papalitan ko na ang lahat ng kurtina at wallpaper. Gusto ko, mawala ang lahat ng bakas ni Elena rito. Sagot ni Clara, ang mga mata ay nagniningning sa kasakiman. Hindi nila alam na ang bawat lagda na nakuha nila ay may kaakibat na nakatagong pananagutan. Ang kumpanyang inaakala nilang kontrolado na nila ay puno ng mga butas na sadyang iniwan ni na Elena at Mateo upang silang dalawa ang mahulog sa sarili nilang bitag. Balik sa probinsya, lumipas ang unang linggo ni Elena sa katahimikan. Isang hapon, habang nagtatanim siya ng mga halamang gamot sa gilid ng bahay, isang pamilyar na sasakyan ang huminto sa harap ng gate. Bumaba si Mateo, bitbit ang isang tray ng mga sariwang prutas at isang folder. Mukhang bumabagay sa iyo ang sikat ng araw, Elena. Bati ni Mateo. Ang kanyang ngiti ay sapat na upang pawiin ang pagod ng buong araw. Salamat sa pagpunta, Mateo. Kamusta ang lagay sa Maynila? Tanong ni Elena habang pinupunasan ng putik sa kanyang mga kamay. Naupo sila sa beranda, pinagmamasdan ng unti-unting paglubog ng araw na nagkukulay ginto sa malawak na bukirin. Inilahad ni Mateo ang mga papeles. Nagsimula na silang maglipat ng pondo sa isang offshore account sa pangalan ni Clara. Eksakto sa inaasahan natin. Sa sandaling subukan nilang i-withdraw ang malaking halaga para sa kanilang luho, papasok ang notice mula sa bangko. Pero kailangan nating maghintay, Elena. Kailangan nating hayaan silang maging kampante. Kaya kong maghintay, Mateo. Natutunan ko sa probinsyang ito na ang pinakamasarap na bunga ay ang mga kusang nahuhulog mula sa puno dahil sa sarili nilang bigat. Malamig na sagot ni Elena. Nagbahagi sila ng isang simpleng hapunan, isang platong pinakbet at inihaw na isda. Habang kumakain, napansin ni Elena ang titig ni Mateo. Isang titig na puno ng paghanga, ngunit may halong pagpipigil. Sa loob ng 10 taon, nakalimutan na ni Elena ang pakiramdam na ituring na isang mahalagang tao. Hindi lamang bilang isang asawang kailangang sumunod, kundi bilang isang babaeng may sariling liwanag. Bakit mo ito ginagawa, Mateo? Bakit mo ako tinutulungan ng ganito? Tanong ni Elena. Ang kanyang boses ay halos pabulong na. Ibinaba ni Mateo ang kanyang mga kubyertos at tinitigan si Elena ng diretso sa mga mata. Dahil 10 taon akong naghintay na makita ang babaeng nakilala ko sa universidad. Ang babaeng may apoy sa kanyang mga mata kapag sumasayaw. At ngayong narito ka na, hindi ko hahayaang may kumuha ulit sa iyo ng liwanag na yon. Naramdaman ni Elena ang isang pamilyar na kurot sa kanyang puso. Ngunit bago pa man siya makasagot, isang malakas na katok sa gate ang bumasag sa kanilang sandali.
Isang batang lalaki ang hingal na tumatakbo. Nanay Isabel, si Elena po ba ang nandyan? May mga lalaking nagtatanong sa munisipyo. May mga dalang litrato niyo po. Nanigas si Elena. Hindi pa man natatapos ang unang buwan ng kanyang kalayaan, tila sinusubukan na naman siyang bawiin ng kanyang madilim na nakaraan. Tristan, bulong ni Elena. Agad na tumayo si Mateo at hinawakan ang kamay ni Elena. Huwag kang matakot. Hindi ka na nila maabot dito. Ngunit sa labas ng bahay, sa ilalim ng madilim na kalsada, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang gumagapang. Ang mga ilaw nito ay nakapatay. Tila isang mandaragit na nag-aabang sa dilim. Isang bintana ang dahan-dahang bumaba at isang pares ng mga mata ang nakatitig sa bahay ni Elena. Mga matang puno ng puot at paghihiganti. Hindi mo pwedeng ikulong ang sarili mo sa loob ng kwartong ito habang buhay, Elena. Ang mga sugat ay hindi naghihilom sa dilim, kundi sa liwanag ng katotohanan. Ang mga salitang yon ni Mateo ay tila isang malakas na hudyat na bumasag sa katahimikan ng gabi sa lumang bahay sa probinsya. Nakatayo sila sa harap ng isang mabigat na pintong kahoy sa dulo ng pasilyo, ang pintong 10 taon nang hindi nabubuksan. Hawak ni Elena ang isang kalawanging susi, ang tanging bagay na naiwan sa kanya mula sa baul ng kanyang lola. Sa loob ng maraming taon, ipinagkait ni Elena sa kanyang sarili ang anumang bagay na magpapaalala sa kung sino talaga siya. Pinaniwala siya ni Tristan na ang kanyang talento ay walang kwenta, na ang pagsasayaw ay isang mababang uri ng sining na hindi nararapat sa isang asawa ng isang negosyante. Masyadong mapang-akit, masyadong lantad, ang laging sabi ni Tristan noon, hanggang sa unti-unti niyang kinalimutan ang kumpas ng sarili niyang puso. Dahan-dahang ipinasok ni Elena ang susi. Narinig ang tunog ng pagpihit ng lumang mekanismo, isang tuyong tunog na tila nagproprotesta sa paggising mula sa mahabang pagkakaidlip. Nang bumukas ang pinto, sumalubong sa kanila ang amoy ng luma at tuyong kahoy. Ngunit kasabay nito ay ang isang pamilyar na enerhiya. Isang malawak na silid ang tumambad sa kanila. Ang sahig ay yari sa makinis na nara at ang isang pader ay punong-puno ng malalaking salamin na ngayon ay nababalot na ng makapal na alikabok. Ito ang lumang dance studio ng kanyang lola, ang lugar kung saan unang natutunan ni Elena ang sining ng paggalaw. Ang ganda rito, bulong ni Mateo habang dahan-dahang naglalakad sa gitna ng silid. Ang bawat hakbang niya ay lumilikha ng mahinang tunog sa kahoy na sahig. Dito ka ba nagsimulang mangarap, Elena? Dito ako nagsimulang mabuhay, Mateo. At dito rin ako namatay noong pinili ko si Tristan. Sagot ni Elena. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Lumapit si Mateo sa isang lumang record player sa sulok. Hinipan niya ang alikabok dito at maingat na inilagay ang plakang daladala ni Elena. Narinig ang mahinang tunog ng karayom na sumasayad sa umiikot na plaka. Isang tunog ng pag-asa sa gitna ng gabi. Ang himig ng isang malambing na biolin ay nagsimulang punan ang bawat sulok ng silid. Sayaw, Elena. Huwag mong isipin ang bukas. Huwag mong isipin ang mga taong sumira sa'yo. Sumayaw ka para sa batang babaeng nangarap sa silid na ito. Hamon ni Mateo. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana. Nag-aalangan si Elena. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga binti. 10 taon. 10 taon na ang kanyang katawan ay naging matigas at puno ng tensyon. Ngunit habang lumalalim ang himig ng musika, tila may isang bagay na nagising sa loob niya. Itinaas niya ang kanyang mga kamay. Dahan-dahan, tila isang bulaklak na bumubuka sa ilalim ng ulan. Sinimulan niyang ihakbang ang kanyang mga paa. Noong una ay mabigat at puno ng takot, ngunit habang tumatagal, ang bawat galaw niya ay nagiging mas malaya, mas mapangahas. Ang kanyang katawan ay tila naging tubig, sumasabay sa agos ng musika. Sa bawat pag-ikot niya,
Tila itinatapon niya ang bawat masasakit na salitang binitawan ni Tristan. Sa bawat pagtalon, tila tinatakasan niya ang madilim na anino ni Clara. Pinapanood siya ni Mateo mula sa dilim. Hindi ito ang tingin ng isang lalaking nagnanasa, kundi tingin ng isang taong sumasamba sa kagandahang muling nabubuhay. Ang bawat galaw ni Elena ay nagkukwento ng kanyang pighati, ng kanyang galit, at sa huli, ng kanyang pagsilang. Tumulo ang mga luha ni Elena habang sumasayaw. Hindi ito luha ng kahinaan, kundi luha ng paglaya. Naramdaman niya ang mabilis na tibok ng kanyang puso, ang mainit na daloy ng dugo sa kanyang mga ugat. Sa sandaling iyon, hindi na siya ang biktima ni Tristan. Siya si Elena, ang mananayaw, ang babaeng may sariling ritmo. Nang matapos ang musika, huminto si Elena sa gitna ng silid, hingal na hingal at basang-basa ng pawis. Lumapit si Mateo sa kanya, hindi upang yakapin siya, kundi upang iabot ang isang panyo ng may labis na paggalang. Sabi ko na sa'yo, Elena, hindi nila kayang patayin ang apoy na nasa loob mo. Sinubukan lang nilang takpan, pero ngayon, nagniningning ka na ulit. Bulong ni Mateo, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Salamat, Mateo. Salamat sa hindi pagsuko sa akin. Tugon ni Elena, habang dahan-dahang isinasandal ang kanyang noo sa balikat ng lalaki. Isang sandali ng kapayapaan sa gitna ng digmaang kinakaharap nila. Ngunit ang katahimikan ay agad na bumasag nang tumunog ang telepono ni Mateo. Ang mukha niya ay biglang naging seryoso. Attorney, nakakuha kami ng ulat. Si Tristan ay kumuha ng isang pribadong imbestigador. Natunto nila ang lokasyon ng bus na sinakyan ni Elena. Papunta na sila sa probinsyang ito. Naramdaman ni Elena ang muling pagbabalik ng takot. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nanigas. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa malabong salamin. Nakita niya ang isang babaeng handang lumaban. Hayaan mo silang pumarito, Mateo. Hindi na ako ang babaeng iniwan nila sa mansyon. Kung gusto nila ng laban, ibibigay ko sa kanila ang isang pagtatanghal na hinding-hindi nila malilimutan. Matapang na pahayag ni Elena. Habang naghahanda sila sa muling pagdating ng banta, isang maliit na bata sa labas ng studio ang nakasilip sa bintana. Ang mga mata nito ay puno ng paghanga sa magandang diwata na nakita nitong sumasayaw sa dilim. Hindi alam ni Elena na ang kanyang muling pagsilang ay magiging simula rin ng pagbabago sa buong bayan. Ngunit sa kalsada, ilang kilometro lamang ang layo mula sa bahay, ang itim na sasakyan ay huminto sa harap ng munisipyo. Bumaba ang isang lalaking naka-Amerikana. May hawak na litrato ni Elena. Tiningnan nito ang gusali at naglabas ng isang mapanuyang ngiti. Nahanap na kita, Elena. Akala mo ba ay makakatakas ka ng ganoon kadali? Bulong ng lalaki habang dahan-dahang kinakasa ang kanyang telepono para tawagan si Tristan. Habang namamaya pa ang kaluluwa ni Elena sa ilalim ng mga bituin sa probinsya, ang mansyong iniwan niya sa Maynila ay naging pugad ng isang maruming selebrasyon. Ang mga ilaw na dati ay nagbibigay ng init at liwanag ay pinalitan ni Tristan at Clara ng mga makukulay at nakakasilaw na bumbilya na tila sumisigaw ng kanilang huwad na tagumpay. Sa gitna ng malawak na sala, nakaupo si Clara sa paboritong sofa ni Elena. Nakapalibot sa kanya ang dosenang mga paper bags mula sa mga pinakamahihiling na tindahan sa Makati. Ang sahig na dati ay malinis at maayos ay punong-puno na ngayon ng mga itinapong balat ng mamahaling chichirya at mga botelya ng alak. Manang, halika rito. Linisin mo itong kalat at bilisan mo. Bakit ba ang bagal-bagal niyo rito? Kaya pala laging mukhang luma ang bahay na ito dahil sa inyo. Ang matinis na sigaw ni Clara sa isang matandang katulong na dati ay itinuturing ni Elena na parang kapamilya. Pasensya na po, Ma'am Clara. Katatapos ko lang po kasing mag-asikaso sa kusina dahil sa pinahanda ni Sir Tristan. Mahinang sagot ng matanda.
Nakayuko at bakas ang takot sa mga mata. Wala akong pakialam at wag mo akong tatawaging Ma'am Clara lang. Mula ngayon, ako na ang reyna sa bahay na ito. Intindido? Singhal ni Clara, sabay sadyang itinapon ang kanyang baso ng juice sa puting alpombra upang pahirapan ng matanda. Sa kabilang bahagi ng mansyon, sa loob ng silid-aklatan na dati ay pag-aari ng ama ni Elena, nakaupo si Tristan. Hindi siya nagbabasa ng mga libro tungkol sa pilosopiya o sining gaya ng ginagawa ni Elena. Sa halip, abala siya sa pagpirma ng mga kontrata para sa isang malaking investment sa isang offshore gambling company. Gusto niyang patunayan sa mundo na kaya niyang palaguin ang yaman ng pamilya ni Elena nang mas mabilis kaysa sa ginawa ng mga magulang nito. Siguraduhin niyo lang na mabilis ang return of investment na ito. Ginamit ko ang lahat ng likidong pondo ng kumpanya para rito. Kapag nagtagumpay ito, hindi na tayo kailangan pang umasa sa mga natitirang ari-arian ni Elena. Sabi ni Tristan sa telepono, ang kanyang boses ay puno ng kayabangan at kawalang ingat. Hindi alam ni Tristan na ang kumpanyang kinakausap niya ay bahagi ng masalimuot na plano ni na Mateo at Elena. Ang bawat sentimo na inilalabas niya ay tila isang butil ng buhangin na dumadaloy sa isang butas na sisidlan. Ang kanyang ego ang naging pinakamalaking bulag sa kanyang paningin. Nang pumasok si Clara sa silid, bit-bit ang isang mamahaling bag. Agad itong lumapit kay Tristan. Hon, kailangan nating pag-usapan ang petsa ng kasal natin. Ngayong wala na si Elena, dapat ay maging formal na ang lahat. Gusto ko, ang kasal natin ang maging pinakamaranya sa taong ito. Napahinto si Tristan sa kanyang ginagawa. Clara, alam mong hindi pa pwede. Kakakaalis pa lang ni Elena. Kung magpapakasal tayo agad, maraming magtatanong. Baka mahalukay ang mga dokumentong pinirmahan niya. Bakit? Natatakot ka ba sa kanya? Sabi mo, ay hawak na natin ang lahat. Bakit kailangan ko pang maghintay sa dilim habang ang lahat ng ito ay akin na dapat? Ang mabilis na pagbabago ng tono ni Clara mula sa pagiging malambing patungo sa pagiging matalas. Hindi sa ganoon, Clara. Intindihin mo naman ang sitwasyon ko. Marami pa akong inaayos sa negosyo. Paliwanag ni Tristan, nagsisimula ng mairita sa kulit ng kanyang kalaguyo. Negosyo o baka naman may nararamdaman ka pa rin para sa babaeng yon? Kaya ba ayaw mong ibenta ang mansyong ito dahil umaasa ka pang babalik siya? Pang-uusisa ni Clara, ang kanyang insecurities ay nagsisimula ng lumitaw. Tandaan mo, Tristan, magkasama tayo sa krimen na ito. Kung babagsak ako, hindi mo gugustuhing malaman kung ano ang kaya kong gawin. Tinitigan ni Tristan si Clara. Ang babaeng dati ay nakita niyang exciting at mapusok. Kumpara kay Elena, ay tila nagiging isang malaking sakit sa ulo. Ang kanilang relasyon, na binuo sa pundasyon ng kataksilan at kasakiman, ay nagsisimula ng magpakita ng mga lamat. Ang pag-ibig na akala nila ay tunay ay wala palang halaga kapag ang pinag-uusapan ay ang pansariling interes. Tumayo si Clara at lumapit sa malaking salamin sa silid. Kinuha niya mula sa kanyang bag ang isang kwintas na pag-aari ni Elena. Isang sinaunang piraso ng alahas na yari sa purong ginto at may mga brilyante. Isinuot niya ito at tiningnan ang sarili. Ngunit sa halip na gumanda, tila naging kabaligtaran ang epekto. Ang kwintas ay tila masyadong mabigat para sa kanyang leeg. Ang ningning ng mga brilyante ay tila lalong nagpatingkad sa kapangitan ng kanyang ugali na nakabakas sa kanyang mukha. Gaano man karaming luho ang isuot niya, hindi niya kailanman matatago ang katotohanang siya ay isang magnanakaw sa loob ng isang bahay na kailanman ay hindi naging kanya. Hindi bagay sa iyo ang kwintas na yan, Clara. Masyadong sopistikado para sa panlasa mo, bulong ni Tristan. Isang biro na puno ng katotohanang bumasag sa katahimikan. Anong sabi mo? Lumingon si Clara, nanlilisik ang mga mata. Bago pa man makasagot si Tristan, isang malakas na tunog ng pagkatok sa pintuan ng mansyon
ang bumasag sa kanilang away. Hindi ito ang karaniwang katok ng mga bisita. Ito ay isang matigas at formal na pagkatok. Ang tunog ng batas na dumating ng walang paanyaya. Nagmadaling bumaba si Tristan. Sinundan ni Clara na mabilis na tinanggal ang kwintas at itinago sa kanyang bulsa. Pagbukas ng pinto, tumambad ang isang lalaking nakauniforme ng bangko, kasama ang dalawang lalaking nakabarong na mukhang mga abogado. Magandang gabi, Ginoong Tristan. Kami ay mula sa legal department ng bangko. Narito kami para isilbi ang notice of default para sa kumpanya at sa ari-ariang ito. Formal na pahayag ng lalaki. Notice of default? Impossible. Nagbabayad kami ng maayos. Ang kumpanya ay may sapat na pondo? Sigaw ni Tristan. Bagaman naramdaman niya ang biglang paglamig ng kanyang mga paa. Iyon po ang problema, sir. Ayon sa aming record, ang huling transfer na ginawa nyo ay nagmula sa isang account na naka-freeze dahil sa isang investigasyon ng Anti-Money Laundering Council. Dahil dito, ang inyong bayad ay hindi tinanggap at ayon sa kontratang pinirmahan ni Ginang Elena bago siya umalis, ang anumang default sa loob ng 3 araw ay magreresulta sa agarang foreclosure ng mansyong ito. Nanigas si Tristan. Ang kontrata, na akala niya ay tagumpay niya, ay isa palang selyadong bitag na may mabilis na timer. Lumingon siya kay Clara na ngayon ay maputlang-maputla na rin ang mukha. Ang kumpanyang inaakala nilang kontrolado na nila ay nagsisimula ng bumagsak na parang isang kastilyong gawa sa baraha. At sa labas, sa dilim ng gabi, ang hangin ay nagsimulang umihip ng malakas. Tila nagbabadya ng isang bagyong tuluyan nang tatapos sa kanilang panandaliang luho. Sa ilalim ng maliwanag na sikat ng araw sa probinsya, ang malawak na plaza ng bayan ay punong-puno ng tawanan at musika. Malapit na ang kapistahan at ang bawat sulok ay pinalalamutian ng mga makukulay na banderitas na sumasayaw sa ihip ng preskong hangin. Ngunit sa gitna ng lahat ng katuwaang ito, ang pinakamaliwanag na liwanag ay nagmumula kay Elena. Nakatayo siya sa gitna ng entablado ng plaza, pinalilibutan ng 10 maliliit na bata na sabik matutong sumayaw. Wala na ang maputlang muka at malulungkot na mata na iniwan niya sa Maynila. Ngayon, ang kanyang balat ay bahagyang hinalikan na ng araw at ang kanyang mga ngiti ay tila mga talulot ng bulaklak na dahan-dahang bumubuka. O dahan-dahanan lang mga anak. Isipin niyo na kayo ay mga ibon na lumilipad sa ibabaw ng palayan, malaya. Walang takot, malumanay na turo ni Elena habang ipinapakita ang isang graceful na pag-ikot. Ang bawat kumpas ng kanyang kamay ay tila nagkukwento ng isang bagong simula. Ang mga bata ay masunuring sumusunod. Ang tunog ng kanilang mga tsinelas at paa sa semento ay lumilikha ng isang masayang ritmo na pumupuno sa buong plaza. Sa mga sandaling ito, nakalimutan ni Elena na siya ay isang biktima ng kataksilan. Dito, siya ay isang guro, isang inspirasyon, at isang babaeng muling nahanap ang kanyang halaga sa mata ng mga inosenteng bata. Sa gilid ng plaza, nakasandal sa isang puno ng Nara San Mateo. Hawak niya ang isang kamera at tahimik na kumukuha ng mga litrato ni Elena. Hindi niya mapigilan ang mapangiti habang pinagmamasdan ang babaeng matagal na niyang hinahangaan mula sa malayo. Ang bawat kuha niya ay isang pagpapatunay ng muling pagsilang ni Elena. Ang lens ng kanyang kamera ay tila nakatitig hindi lamang sa ganda ng mukha nito, kundi sa ningning ng kaluluwa ni Elena na matagal na naging bilanggo. Ang ganda niya, no attorney, biro ng kapitan ng bayan na lumapit kay Mateo. Iba ang dalang sigla ni Elena rito sa atin. Akala mo ay taga rito talaga siya. Higit pa sa maganda, kapitan, siya ay matapang. Maikling sagot ni Mateo, ngunit ang lalim ng kanyang boses ay nagpapakita ng higit pang kahulugan. Biglang nagbago ang ihip ng hangin. Ang mapuputing ulap ay mabilis na napalitan ng mga kulay abong ulap. At sa loob lamang ng ilang minuto, ang malakas na buhos ng ulan ay nagsimulang pumatak.
Nagtakbuhan ang mga bata patungo sa silungan ng munisipyo habang si Elena ay naiwan sa gitna ng entablado. Panandali ang tinatanggap ang lamig ng ulan sa kanyang mainit na balat. Bago pa man siya tuluyang mabasa, naramdaman niya ang isang anino na tumakip sa kanya. Tiningnan niya ang itaas at nakita ang isang malaking itim na payong. Sa tabi niya, nakatayo si Mateo. Ang mga mata ay puno ng isang uri ng pag-aalaga na tila kayang pigilan ang anumang bagyo. "Baka magkasakit ka, Elena? Halika na sa silong," malambing na sabi ni Mateo. Naglakad sila nang magkasabay patungo sa maliit na kapehan sa tabi ng plaza. Dahil sa liit ng payong, kailangan nilang magkalapit ng husto. Ang balikat ni Elena ay bahagyang sumasayad sa dibdib ni Mateo. Sa bawat hakbang nila, nararamdaman ni Elena ang init na nagmumula sa lalaki. Isang init na hindi nakakasunog, kundi nakakapagbigay ng katiyakan. Naupo sila sa isang maliit na mesa, malapit sa bintana, pinapanood ang pagbagsak ng ulan sa labas. Nag-order si Mateo ng mainit na tsokolate para sa kanila. "Salamat, Mateo, sa lahat," sabi ni Elena habang pinapatuyo ang kanyang buhok gamit ang panyong iniabot ni Mateo. "Wala iyon, Elena. Masaya akong makita kang ganito. Alam mo, noong nasa Maynila ka pa, tila lagi kang may dinadalang dambuhalang pasanin sa iyong likod. Pero ngayon, ang ganda mo kapag malaya ka." Bulong ni Mateo. Ang kanyang mga mata ay diretso sa mga mata ni Elena. Naramdaman ni Elena ang isang mabilis na tibok ng kanyang puso. Isang pintig na matagal na niyang hindi nararamdaman. Ang kilig na ito ay kakaiba. Hindi ito ang uri ng bugso ng damdamin na naramdaman niya kay Tristan noon na puno ng pagdududa. Ito ay isang kalmado at malalim na pakiramdam ng pagiging ligtas. Sa harap ni Mateo, hindi niya kailangang magpanggap. Hindi niya kailangang maging perpekto. "Natatakot ako, Mateo," pag-amin ni Elena habang nakatitig sa kanyang tasa. "Natatakot ako na baka panandalian lang ang lahat ng ito. Na baka kapag lumingon ako, nandoon pa rin ang mga anino ni Tristan at Clara na handang hilahin ako pabalik sa dilim." Hinawakan ni Mateo ang kamay ni Elena sa ibabaw ng mesa. Ang kanyang hawak ay matatag at puno ng pangako. "Hindi iyon mangyayari. Hinding-hindi ko hahayaang mangyari iyon. Elena, karapat-dapat kang mahalin ng tama. Karapat-dapat kang irespeto. At higit sa lahat, karapat-dapat kang maging masaya nang walang halong takot." Ngumiti si Elena. Isang tunay na ngiti na umabot hanggang sa kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang uri ng kapayapaan na tila nahanap na niya ang kanyang tunay na tahanan. Ngunit ang katahimikan at tamis ng sandaling iyon ay biglang bumasag nang mapansin ni Elena ang isang sasakyan na pumarada sa tapat ng munisipyo. Isang makintab na sasakyan na hindi bumabagay sa simpleng kapaligiran ng probinsya. Bumaba ang isang babae na nakasuot ng mamahaling damit at sunglasses, tila isang banyagang naligaw sa maling lugar. Nanlaki ang mga mata ni Elena. Kilala niya ang tindig na yon. Kilala niya ang paraan ng paglakad na yon. "Vanessa?" bulong ni Elena. Si Vanessa ay isang dating malapit na kaibigan ni Elena sa Maynila. Ngunit alam niyang ito ay tapat na tauhan at mata ni Tristan sa kanilang bilog ng mga kaibigan. Mabilis na lumingon si Vanessa sa paligid. Hawak ang kanyang telepono at tila may hinahanap na kumpirmasyon sa kanyang nakikita. Nagtagpo ang kanilang mga mata sa loob ng kapehan. Isang mapanuyang ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa mga labi ni Vanessa bago ito mabilis na pumasok pabalik sa sasakyan at humarurot palayo. "Mateo, nakita niya nga ako. Alam na nila kung nasaan ako." Nanginginig na sabi ni Elena. Ang kapayapaan sa kanyang puso ay biglang napalitan ng isang matinding kaba. Ang bagyo sa labas ay tila sumasalamin sa bagyong muling paparating sa buhay ni Elena. At sa pagkakataong ito, hindi lamang ito tungkol sa pera,
kundi tungkol sa isang huling pagtatangkang wasakin ang kanyang muling nabubuong kaluluwa. Walang hiya. Paanong nangyaring naging bula ang lahat ng pera? Sinabi mo sa akin na sigurado ang investment na ito. Tristan, sinabi mo na magiging bilyonaryo tayo sa loob ng 1 buwan. Ang sigaw ni Clara ay dumagundong sa loob ng marangyang opisina ni Tristan. Ngunit ang boses na ito ay wala ng tamis. Puno ito ng puot, ng paniningil, at ng desperasyon. Sa sahig, nakakalat ang mga dokumento mula sa bangko. Mga abisong nagsasabing ang offshore account na pinaglipatan nila ng pondo ay isa palang dummy account na ngayon ay wala ng laman. Si Tristan ay nakaupo sa kanyang swivel chair. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at takot. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na tinatawagan ang kanyang mga kontak sa Maynila. Ngunit ang bawat tawag ay napupunta lamang sa voicemail. Tumahimik ka, Clara. Hindi mo ba nakikita na sinusubukan kong ayusin ang lahat? Akala mo ba ay madali ito? Ikaw ang mahilig gumastos ng pera na hindi pa natin nahahawakan ng buo. Bulyaw ni Tristan. Sabay hampas ng kanyang kamay sa mesa nang napakalakas na yumanig ang mga kagamitan sa ibabaw nito. Ako pa? Ako pa ang sinisisi mo ngayon. Humagulgol si Clara, ngunit ang kanyang mga luha ay hindi na nakakaawa. Ang kanyang makeup ay nagkalat sa kanyang mukha, tila isang maskarang nasisira. Sumama ako sa'yo dahil binuo mo ang pangarap ko na maging reyna. Pero ano itong ibinigay mo sa akin? Isang bahay na malapit ng bawiin ng bangko? Isang kumpanyang baon sa utang? Huminto si Clara ng panandalian. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa isang masakit na realisasyon. Alam mo, tama si Vanessa. Tama ang lahat ng mga kaibigan mo. Kung nandito si Elena, hindi mangyayari ito. Si Elena ang utak ng kumpanyang ito. Siya ang marunong humawak ng pera. Ikaw ay isang anino lang na nagmamarunong. Ang mga salitang iyon ay tila isang mitya na sumabog sa loob ni Tristan. Ang kanyang ego, na siyang pinakainiingatan niya, ay dinurog ng mismong babaeng ipinalit niya sa kanyang asawa. Tumayo siya at hinarap si Clara nang may nanlilisik na mga mata. Wala kang karapatang banggitin ang pangalan ni Elena. At sino ka para pagsalitaan ako ng ganyan? Isang kabit! Isang hamak na pinsan na palamunin na nagnakaw sa nagpaaral sa kanya. Huwag mong kakalimutan na nagpagamit ka dahil mukha kang pera. Clara? Ngayong wala na tayong makuha, lalabas na ang tunay mong kulay. Nagkaroon ng isang matinding sumbatan sa loob ng mansyon. Ang dalawang tao na akala ay nagmamahalan ay naging mga hayop na naglalaban para sa huling piraso ng karne. Sa gitna ng kanilang pag-aaway, nasagi ni Tristan ang isang mamahaling florera na nasa tabi ng mesa, ang paboritong florera ni Elena na galing pa sa kanyang lola. Ang florera ay nahulog sa sahig at nabasag sa libo-libong piraso, isang tunog ng tuluyang pagkawasak ng kanilang pekeng pagsasama. Ngunit hindi tumigil si Clara. Habang abala si Tristan sa pagwawala, mabilis siyang tumakbo patungo sa kwarto at binuksan ang lihim na kahadiyero. Safe. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang tinitipa ang code. Sa loob, nakita niya ang ilang mga natitirang alahas ni Elena at isang tumpok ng cash na itinabi ni Tristan para sa emergency. Mabilis na isinilid ni Clara ang lahat sa loob ng kanyang bag. Wala siyang balak na makihati. Ang plano niya ay tumakas at iwanan si Tristan na harapin ang lahat ng pananagutan sa batas. Anong ginagawa mo? Ang malamig na boses ni Tristan mula sa pintuan ay nagpatigil sa kanya. Aalis na ako, Tristan. Ayaw kong mabulok sa kulungan kasama mo. Sagot ni Clara. Pilit na itinatago ang takot sa kanyang boses. Sa tingin mo ba ay hahayaan kitang umalis bitbit ang lahat ng iyan? Magkasama tayo sa krimen na ito, Clara. Sabay tayong lulubog. Sigaw ni Tristan habang sinusubukang agawin ang bag mula sa babae.
Nagkaroon ng isang marahas na agawan sa loob ng kwarto. Ang bawat tulak at bawat hila ay puno ng puot. Ngunit ang kanilang pagtatalo ay biglang naputol nang marinig ang tunog ng mga sirena ng sasakyan sa labas ng mansyon. Hindi lamang isa, kundi 3 sasakyan ang huminto sa harap ng gate. Mula sa bintana, nakita ni Tristan ang mga kinatawan ng bangko, kasama ang mga opisyal mula sa National Bureau of Investigation. Ang mansyon na itinuring nilang palasyo ay pinalilibutan na ngayon ng mga taong magpapatalsik sa kanila. Hindi ito pwedeng mangyari, bulong ni Tristan. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel. Samantala, sa probinsya, habang payapang nakatingin sa ulan si Elena, naramdaman niya ang isang kakaibang ginhawa sa kanyang dibdib. Tila narinig niya ang tunog ng pagkabasag ng plorera mula sa malayo. Tumingin siya kay Mateo na tahimik na nakatitig sa kanya. Mateo, tapos na ang panahon ng kanilang pagpapanggap. Nararamdaman ko na ang simula ng kanilang pagbagsak, sabi ni Elena. Ang boses ay kalmado, ngunit puno ng kapangyarihan. Hindi alam ni Elena na sa kabila ng kagalakang ito, ang spy ni Tristan na si Vanessa ay kasalukuyang nakikipag-usap sa telepono habang mabilis na nagmamaneho pabalik sa bayan. Sir Tristan, nahanap ko na siya. Pero hindi siya nag-iisa. Kasama niya si Attorney Mateo. Mukhang matagal na silang nagpaplano laban sa inyo. Ano ang utos niyo? Ang boses ni Tristan sa kabilang linya ay puno ng desperasyon at baliw na galit. Huwag mong hahayaan na makaalis sila. Kung babagsak ako, sisiguraduhin kong sasama ang babaeng iyan sa akin sa impyerno. Huminga ka ng malalim, Elena. Ito na ang huling yugto ng ating plano. Handa ka na bang harapin ang katotohanan? Ang malumanay ngunit seryosong tanong ni Mateo habang inilalapag ang isang makapal na folder sa mesa. Nasa beranda sila ng lumang bahay sa probinsya. Ang amoy ng namumukadkad na mga bulaklak sa hardin ay humahalubilo sa malamig na simoy ng gabi na tila nagbibigay ng panandaliang katahimikan bago ang malaking bagyo. Tinitigan ni Elena ang folder. Hindi na siya nanginginig gaya noong unang gabi niyang nadiskubre ang kataksilan ni na Tristan at Clara. Sa loob ng ilang buwan sa probinsya, ang kanyang puso ay naging kasing tatag ng mga puno ng nara na nakapaligid sa kanila. Handa na ako, Mateo. Pagod na akong magtago. Pagod na akong maging biktima. Gusto ko nang matapos ang kabanatang ito upang tuluyan na akong makapagsimula ng bago. Sagot ni Elena. Ang kanyang boses ay kalmado at puno ng determinasyon. Ipinaliwanag ni Mateo ang laman ng folder. Ang lahat ng mga dokumentong pinirmahan ni Elena bago siya umalis ng Maynila ay may mga nakatagong kondisyon na hindi napansin ni na Tristan at Clara dahil sa kanilang pagmamadali at kasakiman. Ang mga ari-ariang inakala nilang nakuha na nila ay may kasamang malalaking pananagutan sa utang na ngayon ay sisingilin na ng mga bangko. Sila mismo ang naglagay ng mga sarili nila sa bitag, Elena. Ang kailangan na lang nating gawin ay hilahin ang huling tali. Dagdag ni Mateo habang pinapakita ang mga legal na dokumentong magsisilbing hatol sa 2 taksil. Habang nag-uusap sila, dumating ang kapitan ng bayan kasama ang ilang mga bata mula sa dance class ni Elena. Nagdala sila ng mga sariwang prutas at mga bulaklak bilang pasasalamat sa libreng pagtuturo ni Elena sa kanila para sa nalalapit na kapistahan. Teacher Elena, para sa inyo po ito. Sana po ay huwag kayong aalis dito sa amin, sabi ng isang batang babae habang iniabot ang isang maliit na gumamela. Naramdaman ni Elena ang pag-init ng kanyang mga mata. Dito, sa maliit na bayang ito, na itinuring siyang parang tunay na kababayan, nakahanap siya ng tunay na pagpapahalaga. Hindi niya kailangang maging mayaman o makapangyarihan para mahalin at irespeto. Sapat na ang pagiging Elena niya. Ang suportang ito mula sa mga simpleng tao ang nagbigay sa kanya ng huling lakas na kailangan niya para harapin ang madilim na bahagi ng kanyang nakaraan.
Nang makaalis ang mga bisita, naiwang mag-isa sina Elena at Mateo sa ilalim ng maliwag na liwanag ng buwan. Isang mahabang katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Isang katahimikang hindi nakakailang, kundi puno ng hindi nasabing mga pangako at malalim na pag-unawa. Dahan-dahang isinandal ni Elena ang kanyang ulo sa balikat ni Mateo. Ito ay isang payak na kilos, ngunit para sa kanya, ito ang pinakamatapang na pag-amin ng kanyang nararamdaman. Sa balikat ni Mateo, naramdaman niya ang proteksyon na kailanman ay hindi na ibigay ni Tristan sa kanya sa loob ng 10 taon. Salamat, Mateo. Salamat sa pagiging sandalan ko noong pakiramdam ko ay guguho na ang mundo ko. Kung hindi dahil sa'yo, baka tuluyan na akong naniwala na ako ay baliw, walang kwenta, at karapat-dapat lang tratuhin ng ganoon. Bulong ni Elena. Hinawakan ni Mateo ang kamay ni Elena at marahan itong piniga. Huwag mong sasabihin iyan, Elena. Ang lakas ay nanggaling sa loob mo. Ako ay naging gabay lamang upang mahanap mo ang iyong daan, pabalik sa iyong sarili. Karapat-dapat kang mahalin nang walang pag-aalinlangan. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Elena ang isang malalim na koneksyon, isang uri ng pag-ibig na hindi nakakasakal, kundi nagpapalaya. Ngunit ang kanilang sandali ay muling nabasag nang mag-vibrate ang telepono ni Mateo sa ibabaw ng mesa. Isang mensahe mula sa kanyang tauhan sa Maynila. Ang mukha ni Mateo ay biglang naging seryoso at bakas ang tensyon. Elena, kailangan na nating bumalik sa lungsod bukas ng madaling araw. Si Tristan ay naging desperado na. Nalaman naming sinusubukan ni Clara na ibenta ang mansyon sa isang illegal na buyer nang hindi alam ni Tristan upang makakuha ng pera at makatakas. Nag-aaway na sila ng husto at baka mauwi ito sa isang bagay na hindi na natin kontrolado. Tumayo si Elena. Ang kanyang mga mata ay naniningning sa tapang na hinaluan ng malamig na determinasyon. Kung ganoon, huwag na nating patagalin ang kanilang paghihirap. Tapusin na natin ito sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Handa na akong bawiin ang mansyon na pag-aari ng mga magulang ko. Hindi nila alam na sa labas ng gate ng bakuran, si Vanessa ay nakatago sa likod ng mga madidilim na puno. Hawak ang kanyang kamera na may night vision. Mabilis niyang pinindot ang mga letra sa kanyang telepono para magpadala ng ulat. Nandito na sila sa huling gabi nila sa probinsya, Sir Tristan. Bukas ay bibiyahe na sila pabalik sa Maynila. Mukhang handa na silang kumilos. Ang text ni Vanessa. Sa kabilang banda, sa loob ng madilim na mansyon sa Maynila, si Tristan ay nakaupo sa sahig ng dati nilang kwarto ni Elena. Pinalilibutan ng mga botelya ng alak at mga punit-punit na dokumento. Ang kanyang mga mata ay puno ng dugo at ang kanyang isip ay nilalamon na ng paranoia at labis na galit. Sa kanyang kanang kamay, hawak niya ang isang baril na matagal na niyang itinago sa lihim na drawer. Bumalik ka lang, Elena. Babalik ka lang sa akin. At sisiguraduhin kong wala nang ibang makakakuha sa iyo kung hindi ako. Bulong ni Tristan sa dilim. Ang kanyang boses ay tila isang ungol ng isang nasugatang hayop na nawalan na ng katinuan. Ang hudyat ng bagyo ay tuluyan ng narito. Ang bawat piraso ng plano ay nakalatag na. Bukas, ang pagtatagpo ng hustisya, pag-ibig, at ang huling pagwawala ng kasamaan ay magaganap sa ilalim ng bubong ng mansyong puno ng mga lihim. Sa loob ng sala ng mansyon na dati ay puno ng kapayapaan, ngayon ay naghahari ang amoy ng alak at ang nakakasakal na tensyon ng 2 taong nagkakawasaan. Nakaupo si Clara sa harap ng 2 lalaking naka-Amerikana. Mga ilegal na buyer na kilala sa pagbili ng mga ari-ariang may problema sa murang halaga. Nanginginig ang mga daliri ni Clara habang inilalatag niya ang mga pekeng dokumento na lihim niyang ipinagawa sa isang fixer sa Recto. Gaya ng usapan natin, ito ang titulo
at ang pirmadong deed of sale. Sa akin na nakapangalan ng lahat, kaya wala na kayong dapat ikabahala. Gusto ko lang na matapos na ang transaksyong ito ngayon din. Ang nagmamadaling sabi ni Clara, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Sigurado ka ba rito, Miss Clara? Ayaw namin ng gulo sa batas. At nasaan ang asawa ni Ginang Elena? Hindi ba dapat ay kasama siya sa pirmahan? Tanong ng isa sa mga buyer ababang sinusuring mabuti ang mga papel. Hindi na kailangan. Ako ang may hawak ng kapangyarihan dito. Pirmahan nyo na at ibigay nyo na sa akin ang pera. Ngunit bago pa man mailapat ang panulat sa papel, sa isang malakas na pagtulak, bumukas ang pinto ng mansyon. Pumasok si Tristan. Gulo-gulo ang suot na polo. Namumula ang mga mata sa sobrang pag-inom at may hawak na bote ng alak. Ang kanyang galit ay tila isang apoy na handang tumupok sa lahat ng madaanan nito. Anong ginagawa mo rito, Clara? Akala mo ba ay hindi ko malalaman ang plano mo? Ibebenta mo ang mansyong ito nang hindi ko alam? Magnanakaw! Traidor! Bulyaw ni Tristan. Ang kanyang boses ay dumagundong sa buong sala. Nagulat ang mga buyer at agad na tumayo. Nagkaroon ng isang marahas at kahiyahiyang eksena sa harap ng mga estranghero. Tumayo si Clara at hinarap si Tristan nang walang takot. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding pagkamuhi. Magnanakaw? Sino ang tinatawag mong magnanakaw, Tristan? Ikaw ang nagnakaw sa asawa mo. Ikaw ang sumira sa buhay ni Elena. Ako? Sinusubukan ko lang iligtas ang sarili ko dahil alam kong wala kang kwentang lalaki. Isang talunan na umaasa lang sa pera ng pamilya ng asawa niya. Ang malupit na ganti ni Clara. At ikaw? Sino ka ba kung hindi dahil sa akin? Isang hamak na pinsan na palamunin na pumatol sa asawa ng pinsan niya para lang makaranas ng karangyaan. Nagpagamit ka dahil mukha kang pera, Clara. Ngayong wala na tayong makuha, tatakbuhan mo ako? Sigaw ni Tristan, sabay hagis ng bote ng alak sa pader, na lumikha ng libu-libong piraso ng bubog sa sahig. Nagkaroon ng malupit na sumbatan. Inilabas nila ang lahat ng baho ng isa't isa sa harap ng mga buyer. Ang bawat salitang binitawan nila ay tila laso na unti-unting pumapatay sa anumang natitirang dignidad nila. Pasensya na, pero hindi kami interesado sa gulo nyo. Malamig na sabi ng isa sa mga buyer habang kinukuha ang kanilang gamit. Tinawagan namin ang aming legal team habang nag-aaway kayo. Ang ari-ariang ito ay naka-freeze dahil sa isang court order na isinampa ng isang attorney Mateo. Hindi nyo ito pwedeng ibenta. Sa totoo lang, ang swerte nyo kung hindi kayo makukulong sa panlolokong ito. Nang makaalis ang mga buyer, naiwang mag-isa ang dalawang traidor sa gitna ng wasak na sala. Nanigas si Tristan at Clara sa narinig na court order. Ang lahat ng kanilang pinag-agawan ay naging isang malaking wala. Ang mansyong ito, ang kumpanya, ang lahat ng yaman, lahat ay tila naging abo sa harap ng kanilang mga mata. Wala na. Wala na tayong makuha. Humagulgol si Clara habang dahan-dahang napapaupo sa sahig na puno ng bubog. Ang kanyang mamahaling damit ay nadumihan at ang kanyang mukha ay puno ng pagsisisi, hindi dahil sa nagawa niyang masama, kundi dahil nawala ang lahat ng kanyang ninanais. Mula sa pintuan ng kusina, nakatayo si Mang Kanor, ang matandang guard ng mansyon na maraming taon nang nagtatrabaho roon. Maraming beses siyang minaltrato ni Clara at Tristan noong sila pa ang naghahari sa bahay na yon. Ngunit ngayon, habang pinapanood niya ang dalawang taksil na nag-aaway sa sahig, isang maliit at makahulugang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ito ang tamis ng hustisya na hindi kailangan ng dahas. Biglang bumukas ang malaking gate ng mansyon. Isang makintab na itim na sasakyan ang dahan-dahang pumasok sa bakuran. Ang tunog ng makina nito ay tila isang hudyat ng pagdating ng isang bagong panahon. Mabilis na tumakbo si Mang Kanor upang buksan ang pintuan ng sasakyan. Bumaba si Mateo, seryoso ang muka at may bitbit na mga legal na dokumento.
At mula sa kabilang pinto, lumabas ang isang babae. Ang bawat hakbang ng kanyang mga takong sa semento ay lumilikha ng isang matatag at eleganteng ritmo. Suot niya ang isang puting dress na tila sumisimbolo sa kanyang kalinisan at muling pagsilang. Ang kanyang buhok ay malayang humahampas sa kanyang balikat at ang kanyang mga matang dati ay puno ng luha, ngayon ay nagniningning sa tapang at awtoridad. Elena, ang nanginginig na bulong ni Tristan mula sa loob ng sala nang makita ang anino ng asawa sa may pintuan. Tumayo si Elena sa gitna ng pintuan, ang liwanag ng araw sa kanyang likuran ay tila gumagawa ng isang korona sa kanyang ulo. Tiningnan niya ang dalawang tao sa kanyang paanan nang walang kahit anong galit, kundi puro lamang awa para sa kanilang kaliitan. Tapos na ang inyong pagtatanghal sa bahay na ito. Ang malamig at malakas na pahayag ni Elena na umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Oras na para bawiin ko ang lahat ng sa akin. Ang bawat hakbang ni Elena sa loob ng mansyon ay tila isang matitinding kumpas ng hustisya na gumigising sa mga natutulog na alaala ng bahay na yon. Ang amoy ng alak at ang dumi sa sahig ay hindi bumabagay sa puting kasuotan ni Elena na tila nagniningning sa ilalim ng liwanag na tumatagos sa malaking bintana. Tumigil siya sa gitna ng sala, seryoso ang mukha at ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa 2 taong nakasalampak sa sahig. Elena, buhay ka. Akala ko kung anong nangyari sa'yo. Ang nanginginig na boses ni Tristan ang bumasag sa nakakabinging katahimikan. Sinubukan niyang tumayo, ngunit dahil sa kalasingan at panghihina, muntik na siyang muling matumba. Inabot niya ang kamay ni Elena, umaasang makukuha pa rin niya ang dating lambot at awa ng asawa. Patawarin mo ako, Hon. Naligaw lang ako ng landas. Si Clara, siya ang nag-udyok sa akin sa lahat ng ito. Ginamit niya ako para makuha ang yaman mo. Tumingin si Elena sa kamay ni Tristan na tila isang maruming bagay na hindi niya gustong hawakan. Wala siyang naramdamang galit, kundi isang malalim na awa para sa isang lalaking nawalan na ng dangal. Huwag mong dungisan ang pangalan ko sa pamamagitan ng pagtawag sa akin ng Hon, Tristan. Ang asawa mong si Elena ay matagal nang pinatay ng kataksilan ninyong dalawa. Ang kaharap mo ngayon ay ang babaeng nagmamay-ari ng bawat hibla ng kurtina at bawat piraso ng lupang kinatatayuan mo. Ang malamig na sagot ni Elena. Mabilis na gumapang si Clara patungo sa paanan ni Elena. Ang kanyang makeup ay nagkalat sa kanyang pisngi dahil sa yak at ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Ate Elena, pinsan mo ako. Kadugo mo ako. Nagkamali ako, ate. Inakit lang ako ni Tristan. Sabi niya ay hindi ka na niya mahal. Huwag mo akong ipakulong, ate. Maawa ka sa akin dahil wala na akong ibang matatakbuhan. Tumingin si Elena kay Clara. Naalala niya ang lahat ng sakripisyo niya para sa pinsang ito. Ang mga gabi ng pag-aalaga noong ito ay may sakit, ang mga bayad sa matrikula, at ang tiwalang ibinigay niya ng buong puso. Binayaran ko na ang utang na loob ko sa pamilya mo nang buhayin at kupkupin kita sa loob ng 10 taon, Clara. Ngunit ang utang niyo sa batas at sa moralidad ay kayo mismo ang dapat magbayad. Ang pagiging kadugo ay hindi lisensya para maging ahas sa loob ng sariling tahanan. Pahayag ni Elena habang dahan-dahang hinihila ang laylayan ng kanyang damit mula sa hawak ni Clara. Humakbang si Mateo pasulong, hawak ang isang itim na folder na naglalaman ng katotohanang hinding-hindi matatakasan ng dalawa. Inilapag niya ito sa mesa ng may awtoridad, G. Tristan at Bibi Clara. Narito ang mga opisyal na dokumento mula sa korte. Ang deed of donation na pinirmahan ni Gongayla Elena ay formal ng kinansela dahil sa napatunayang panlilinlang at pamemeke ng mga supporting documents. Ngunit may mas malaking sorpresa para sa inyo. Simula ni Mateo, ang kanyang boses ay tila isang hatol ng kamatayan para sa mga taksil. Ang kumpanyang inakala ninyong kontrolado, nyo na,
ay baon sa utang na kayo mismo ang lumikha sa pamamagitan ng inyong mga illegal na investments. Dahil sa mga clauses na nakapaloob sa huling dokumentong pinirmahan ni Elena, ang lahat ng personal na pananagutan sa utang na yon ay nakapangalan sa inyong dalawa bilang mga pansamantalang opisyal. Sa madaling salita, hindi lang kayo mawawalan ng bahay, kayo ay magmamana ng bilyon-milyong utang na sisira sa inyong kinabukasan. Nanigas si Tristan. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang binabasa ang mga maliliit na letra sa dokumento. Doon niya na-realize na ang tagumpay na ipinagdiwang nila ay isang malaking hukay na sila mismo ang naghukay. Ang katalinuhan ni Elena na minaliit niya sa loob ng 10 taon ay ang mismong puwersang tuluyang wawasak sa kanya. Hindi ito totoo. Niloko niyo ako. Sigaw ni Tristan, sabay hila sa kwelyo ni Mateo. Ngunit mabilis siyang naitulak ng mga gwardiyang kasama ni Mateo. Lumingon si Elena sa buong sala. Nakita niya ang paboritong florera ng kanyang lola na basag-basag na sa sahig. Nilapitan niya ang isang maliit na piraso ng bubog. Pinulot ito at tiningnan ang kanyang refleksyon doon. 10 taon akong naging bilanggo sa bahay na ito dahil sa paniniwalang kailangan ko kayong protektahan at mahalin. Pero ngayong araw, tinatapos ko na ang lahat ng iyon. Hindi na ako ang Elena na pwedeng saktan, manipulahin at tapakan, sabi ni Elena habang dahan-dahang binibitawan ang bubog. Guard, palabasin na sila. Ayaw kong madumihan pa ang bahay na ito ng kanilang presensya. Utos ni Elena kay Mang Canor. Wala kayong karapatang palayasin kami. Dito ako nakatira. Pagwawala ni Clara habang kinakaladkad siya ng mga gwardiya palabas. Wala kang pag-aari rito, Clara. Kahit ang suot mong damit ay galing sa pera ko. Hubarin mo ang lahat ng alahas na ninakaw mo sa kwarto ko bago ka lumabas o sisiguraduhin kong sa kulungan ka na magpapalipas ng gabi. Malamig na banta ni Elena. Basang-basa ng luha at puno ng kahihiyan na lumabas sina Tristan at Clara sa mansyon. Ang mga kapitbahay at mga tao sa paligid ay nakatingin. Pinapanood ang pagbagsak ng mga taong dati ay ubod ng yabang. Si Tristan ay nakatitig lamang sa saradong gate habang si Clara ay humahagulgol sa tabi ng kalsada, walang dala kundi ang kanyang pagsisisi. Nang maiwan silang dalawa ni Mateo sa sala, huminga ng malalim si Elena. Ang bigat na dinadala niya sa loob ng maraming buwan ay tila biglang naglaho. Lumapit si Mateo sa kanya at marahang hinawakan ang kanyang balikat. Tapos na, Elena. Nabawi mo na ang lahat. Bulong ni Mateo. Hindi pa, Mateo. Nabawi ko na ang mansyon pero ang tunay na buhay ko ay nagsisimula pa lamang. Sagot ni Elena habang nakatingin sa labas, kung saan ang sikat ng araw ay tila nagbibigay ng bagong pag-asa. Ngunit ang katahimikan ay muling bumasag nang marinig ang tunog ng mabilis na pagtakbo ng isang tao mula sa itaas. Isang dating tauhan ni Tristan na hindi nakalabas ay may dalang isang itim na bag at mabilis na tumalon mula sa balkonahe patungo sa labas ng bakuran. Ang mga file. Mateo, ang mga file sa computer ni Tristan. Sigaw ni Elena. Naka-encrypt sa mga file na yon ang ebidensya ng malaking sindikato na kinasasangkutan ni Tristan. Isang bagay na mas malalim pa sa simpleng pagnanakaw ng ari-arian. Kung mawawala ang mga ebidensyang yon, baka makahanap pa ng butas si Tristan para makatakas sa batas. Huwag mong hayaang makatakas ang taong iyon, Mateo. Nandoon ang lahat ng ebidensya ng mga maruming transaksyon ni Tristan. Ang sigaw ni Elena ay umalingaw-ngaw sa buong bakuran ng mansyon habang pinapanood niya ang lalaking mabilis na lumundag sa bakod. Ngunit hindi gaya ng dati na siya ay naninigas sa takot, mabilis ang naging kilos ni Mateo. Sa isang hudyat ng kanyang kamay, 2 tauhan ng seguridad na kanina pa nakaabang sa labas ang mabilis na humarang sa papatakas na lalaki. Nagkaroon ng maikling habulan, ngunit dahil sa bigat ng dala nitong itim na bag at sa bilis ng mga awtoridad, agad na napadapa ang tauhan ni Tristan sa semento.
Bitawan mo ako. Wala akong ginagawang masama. Ang huling pagpupumiglas ng lalaki bago siya tuluyang napusasan, dahan-dahang lumapit si Elena sa kinaroroonan ng lalaki. Kinuha ni Mateo ang itim na bag at binuksan ito sa harap ni Elena. Sa loob ay tumambad ang mga external hard drive, ilang tumpok ng pera at mga logbook na naglalaman ng mga pangalan ng mga taong sangkot sa ilegal na sugal at money laundering na kinasasangkutan ni Tristan. Ito na ang huling pako sa kabaong ni Tristan Elena. Hindi na lang ito pagnanakaw ng ari-arian. Ito ay mga krimeng federal na magsisiguro na hindi na siya makakalabas ng kulungan sa loob ng napakahabang panahon. Seryosong pahayag ni Mateo. Habang nagaganap ito sa loob ng bakuran, sa labas naman ng gate ay naroon sina Tristan at Clara. Ang kanilang kalagayan ay hindi na maipinta. Si Tristan ay nakaupo sa gilid ng kalsada, gulo-gulo ang buhok, at ang kanyang mga mata ay tulala sa kawalan. Si Clara naman ay patuloy na humahagulgol, nakayakap sa kanyang maliit na bag na naglalaman lamang ng ilang piraso ng damit at mga pekeng dokumento na wala ng halaga. Ang mga kapitbahay na dati ay tinitingala sila bilang isang power couple ay nakadungaw na ngayon sa kanilang mga bintana. Ang ilan ay nagbubulungan at ang ilan ay hayagang kumukuha ng video sa kanilang pagbagsak. Ang kahihiyan ay tila isang malapot na putik na bumabalot sa kanila. Isang puting sasakyan ng pulis ang dahan-dahang huminto sa tapat nila. Bumaba ang dalawang opisyal at lumapit kay Tristan. Tristan Reyes, mayroon kaming warrant of arrest para sa inyo para sa kasong estafa, falsification of public documents, at money laundering. Kailangan nyo kaming samahan sa istasyon. Ang formal at malamig na pahayag ng pulis. Tumingin si Tristan kay Elena na nakatayo sa loob ng gate. Ang kanyang mga mata ay nagmakaawa. Tila umaasang meron pang natitirang pag-ibig sa puso ng asawa na magliligtas sa kanya. Elena, maawa ka. Alam kong nagkamali ako, pero gawin mo ito para sa lahat ng pinagsamahan natin. Huwag mo akong hayaang mabulok sa kulungan. Lumapit si Elena sa gate. Ngunit ang distansya sa pagitan nila ay tila naging isang dambuhalang bangin na hindi na kailanman matatawid. Tinitigan niya ang lalaking naging mundo niya sa loob ng 10 taon. Ang pinagsamahan natin, Tristan, ay itinapon mo sa basurahan nung una mo akong tawaging baliw habang nakikipagtalik ka sa pinsan ko. Ang awa ay para sa mga taong biktima ng pagkakataon, hindi para sa mga taong biktima ng sarili nilang kasakiman. Ang bawat salita ni Elena ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa natitirang pag-asa ni Tristan. Mabulok ka sa kulungan na binuo mo para sa sarili mo. Isinakay si Tristan sa loob ng police car. Habang isinasara ang pinto, ang huli niyang nakita ay ang anino ni Elena na nakatayo ng matuwid at nagniningning sa ilalim ng araw. Isang babaeng malaya na sa kanyang kontrol. Lumingon naman si Elena kay Clara. Ang pinsang dati ay itinuring niyang kapatid ay ngayon ay tila isang basang sisiw sa gilid ng kalsada. Walang sino man sa mga taong nakapaligid ang gustong lumapit o tumulong dito. Ate Elena, patawarin mo ako. Wala na akong matatakbuhan. Saan ako pupunta? Wala akong pera. Wala akong tirahan. Ang pagsusumamo ni Clara habang sinusubukang hawakan ang mga kamay ni Elena sa pagitan ng mga rehas ng gate. Mayroon kang mga kamay at paa, Clara. Magtrabaho ka gaya ng ginagawa ng mga ordinaryong tao na minaltrato mo noon. Ang mansyong ito ay hindi na muling magbubukas para sa isang traidor na gaya mo. Malamig na tugon ni Elena bago siya tuluyang tumalikod. Nang marinig ni Clara ang tunog ng pagkakalado ng gate, doon lamang niya na-realize na ang lahat ng luho, ang lahat ng pangarap niyang maging reyna ay natapos na. Naiwan siyang mag-isa sa kalsada, pinalilibutan ng mga taong hinuhusgahan siya sa kanyang mga nagawa. Bumalik si Elena sa loob ng sala ng mansyon.
Naupo siya sa gitna ng silid, pinalilibutan ng katahimikan. Lumapit si Mateo at inabutan siya ng isang baso ng tubig. Ano ang nararamdaman mo, Elena? Tanong ni Mateo. Ginhawa, Mateo. Pakiramdam ko ay matagal na akong nalulunod at ngayon lamang ako nakakuha ng pagkakataong huminga sa ibabaw ng tubig. Pero kasabay nito, nararamdaman ko ang lungkot para sa mansyong ito. Puno ito ng mga alaala na ngayon ay nabahiran na ng lason. Sagot ni Elena habang pinagmamasdan ang mga bakas ng sapatos ni na Tristan at Clara sa alpombra. Kung ganoon, bakit hindi natin simulan ang paglilinis? Hindi lamang ng bahay na ito, kundi ng iyong buhay. Mungkahi ni Mateo ng may ngiti. Tumayo si Elena at binuksan ang lahat ng bintana ng mansyon. Hinayaan niyang pumasok ang sariwang hangin at ang huni ng mga ibon mula sa labas. Sa kabilang dako ng kalsada, nakita niya ang huling sulyap ng police car na papaalis bitbit si Tristan. Ito na ang katapusan ng isang madilim na kabanata. Ngunit sa kabila ng tagumpay na ito, alam ni Elena na ang paghilom ay isang mahabang proseso. Hindi sapat ang mabawi ang yaman. Kailangan niyang mabawi ang kanyang tiwala sa mundo at sa kanyang sarili. At sa tingin ni Mateo sa kanya, nararamdaman niya na hindi na siya mag-isa sa paglalakbay na yon ng 10 taon ng kanyang pagtitiis at bulag na pag-ibig. Tiningnan niya ito sa huling pagkakataon. Walang galit sa kanyang mukha, kundi isang malalim na pagbuntong hininga ng paglaya. Dahan-dahan niyang binitawan ng singsing. Pinanood niya itong lumubog sa malalim na tubig, umaagos palayo kasama ng lahat ng kanyang pighati. Pinapatawad na kita, Tristan. Hindi dahil karapat-dapat ka sa kapatawaran, kundi dahil karapat-dapat ako sa kapayapaan. Bulong ni Elena sa hangin. Samantala, sa loob ng kulungan, ang buhay ni Tristan ay tila isang walang katapusang bangungot. Wala na ang kanyang mga mamahaling polo at ang kanyang kapangyarihan. Siya ngayon ay isa na lamang numero sa likod ng mga rehas. Pinalilibutan ng mga taong dati ay kinamumuhian niya araw-araw. Araw pa ay naririnig niya ang mga pangungutya ng ibang bilanggo. At sa gabi, ang tanging kasama niya ay ang pagsisisi na huli na para maitama. Si Clara naman ay nawala na sa radar ng lipunang dati ay kinabibilangan niya. May mga balitang nagsasabing nakita siya sa isang malayong palengke, nagtatrabaho bilang isang tindera, puno ng utang at ang kanyang kagandahan ay tuluyan ng nalaos dahil sa stress at hirap ng buhay. Ang kanyang pangarap na maging reyna ay nagwakas sa isang mapait na realidad na siya ay naiwang mag-isa at walang kahit anong pangalan. Nang matapos ang lahat ng legal na proseso, sumakay na si Elena sa sasakyan ni Mateo. Habang papalabas sila ng syudad, tiningnan ni Elena ang mga naglalakihang gusali sa huling pagkakataon. Walang bigat sa kanyang puso. Handa ka na bang umuwi, Elena? Tanong ni Mateo habang marahang hinahawakan ang kamay ni Elena sa ibabaw ng gear shift. Handang-handa na, Mateo. Sabik na akong marinig muli ang huni ng mga ibon at makita ang mga ngiti ng aking mga estudyante. Doon, sa simpleng buhay na yon, nahanap ko ang tunay na Elena. Nakangiting sagot ni Elena. Ang biyahe pabalik sa probinsya ay puno ng tawanan at mga kwento tungkol sa hinaharap. Hindi na pinag-uusapan ang sakit ng nakaraan. Ang bawat kilometrong nilalakbay nila ay tila paglapit sa isang buhay na matagal nang ipinagkait sa kanya. Pagdating nila sa lumang bahay ng kanyang lola, ang mga bata mula sa dance class ay naghihintay na sa gate, may hawak na mga banderitas at sumisigaw ng Teacher Elna. Ang init ng kanilang pagtanggap ay higit pa sa anumang aman na iniwan niya sa lungsod. Nang gabing iyon, habang nakaupo si Elena sa beranda, pinapanood ang mga bituin, lumapit si Mateo sa kanya. Walang mga salita, ramdam lamang ang malalim na respeto at pagmamahal sa pagitan nila. Alam mo, Elena, simula ni Mateo, ang kanyang boses ay tila isang malambing na kanta.
Sa buong buhay ko, ang tanging pangarap ko lang ay makitang muli ang iyong namangiti. At ngayon na narito ka na, hindi ko nahahayaang mawala pa ang liwanag na yan. Hinarap ni Elena si Mateo. Sa liwanag ng buwan, nakita niya ang katapatan sa mga mata ng lalaking naging anghel niya sa gitna ng dilim. Hindi niya kailangan ng mga grandyong deklarasyon. Sapat na ang katahimikan at ang katiyakan na siya ay ligtas at minamahal. Sa gitna ng maliwanag na plaza ng bayan, sa ilalim ng libu-libong makukulay na banderitas na sumasayaw sa ihip ng preskong hangin ng gabi, ang lahat ng mata ay nakapako sa entablado. Ngayong gabi, ang rurok ng kapistahan, ngunit para kay Elena, ito ang gabi ng kanyang formal na muling pagsilang. Wala na ang takot sa kanyang mga mata. Wala na ang bigat sa kanyang mga balikat. Suot ang isang dumadaloy na asul na kasuotan na tila kulay ng malalim na dagat. Nakatayo siya sa gitna ng kanyang mga estudyante. Ang mga batang binigyan niya ng pangarap sa gitna ng kanilang kahirapan. Nagsimulang tumugtog ang isang malambing na himig ng biolin. Ang bawat kumpas ng musika ay tila isang haplos sa kaluluwa ni Elena. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang mga kamay at sa unang pagkakataon, sa loob ng 10 taon, sumayaw siya hindi para sa palakpak ng iba, kundi para sa sarili niyang kaligayahan. Ang bawat pag-ikot niya ay tila pagtatapon ng mga huling bakas ng lason ni Tristan. Ang bawat pagtalon ay tila pag-abot sa langit na matagal niyang hindi nasilayan habang nakakulong sa mansyon ng kasinungalingan. Sa gilid ng inetablado, nakatayo si Mateo. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa labis na paghanga at pagmamahal. Hindi niya mapigilan ang mapaluha habang pinapanood ang babaeng itinayo niya mula sa abo. Alam ni Mateo na ang sayaw na ito ay higit pa sa isang pagtatanghal. Ito ay isang deklarasyon ng kalayaan. Nang matapos ang musika, ang buong bayan ay tumayo at nagbigay ng isang masigabong palakpak na yumanig sa buong plaza. Humingal si Elena, isang matamis na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi habang ninakap niya ang kanyang mga estudyante. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang tunay na tagumpay. Hindi ito ang tagumpay ng pagkakaroon ng bilyon-bilyong pondo, kundi ang tagumpay ng muling pagmamahal sa sarili. Dahan-dahang bumaba si Elena mula sa entablado at sinalubong siya ni Mateo. Inilahad ng lalaki ang kanyang kamay nang may labis na paggalang. Maari ko bang isayaw ang pinakamagandang babae sa gabing ito? Ang tanong ni Mateo, ang kanyang boses ay puno ng kilig at katapatan. Sa habambuhay, Mateo, handa na akong sumayaw sa habambuhay kama mo. Tugon ni Elena habang inilalagay ang kanyang kamay sa palad ng lalaki. Nagsayaw sila sa gitna ng plaza, sa ilalim ng mga bituin. Walang mga salitang kailangan. Ang bawat tingin nila sa isa't isa ay nagsasabi ng lahat ng pasasalamat, pangako at pag-ibig na hindi na kailangang dumaan sa anumang pagsubok ng pagdududa. Lumipas ang mga buwan. Sa loob ng bilangguan, si Tristan ay nakaupo sa isang madilim na sulok, pinalilibutan ng malamig na pader ng kanyang sariling mga kasalanan. Ang kanyang pangalan ay nabaon na sa limot, at ang tanging naririnig niya sa gabi ay ang tunog ng sarili niyang pagsisisi na huli na para maitama. Si Clara naman ay naiwang palaboy. Ang kanyang dating kagandahan ay naging anino na lamang ng isang taong nabulag ng kasakiman. Ang kanilang pagbagsak ay naging isang babala sa lahat na ang anumang itinatayo sa pundasyon ng kataksilan ay hinding-hindi magtatagal. Sa probinsya, ang Dance Academy ni Elena ay naging isang matagumpay na tahanan para sa sining. Isang hapon, habang nakaupo si Elena sa beranda ng kanyang academy, pinapanood ang paglubog ng araw na nagkukulay ginto sa malawak na bukirin. Lumapit sa kanya si Mateo at inabutan siya ng isang tasa ng kape. Ano ang iniisip mo? Mahal ko. Tanong ni Mateo habang marahang humahalik sa noo ni Elena. Iniisip ko kung gaano kaganda ang buhay kapag pinili mong bumangon.
sagot ni Elena. Napatawad ko na sila, Mateo. Hindi dahil sa kinalimutan ko ang ginawa nila, kundi dahil hindi ko na hinahayaang kontrolin ng galit ang puso ko. Malaya na ako. Payapa na ako. Inakap ni Mateo si Elena mula sa likuran. Magkasama nilang pinanood ang huling sinag ng araw. Sa puso ni Elena, alam niyang ang bawat luha na pumatak noon ay nagsilbing ulan upang tumubo ang mga bulaklak ng kanyang bagong simula. Ang katarungan ay nakamit hindi sa pamamagitan ng pagiging masama, kundi sa pamamagitan ng pagiging mas mahusay, mas matapang, at mas maligaya. Ito ang kwento ni Elena, ang babaeng namatay sa gitna ng karangyaan, ngunit muling nabuhay sa gitna ng pag-ibig at katotohanan. Isang paalala sa lahat ng kababaihan na gaano man kadilim ang gabi, ang bukang liwayway ay laging darating para sa mga pusong hindi sumusuko sa sayaw ng buhay.